Napunta ako sa ibang panahon. Bago ako napunta rito, naging asawa ako ng Crown Prince. Hanggang sa wakas, naupo ako sa trono ng imperyo kasama ang anak ko. Naubos ang lakas ko at namatay. Nagising akong nasa katawan ng tunay na anak ng pamilyang Song. Hindi man ito kasing ganda ng dati kong trono. Pero bago sa akin ang mundong ito. Pero itong dating may-ari ng katawan. Song Yutang, huwag kang magmaganda. Probinsyana ka lang. Suwerte mo nang mapangasawa ang pinakamayamang angkan. Si Weiwei ang tumukat sa mga tungkulin mo. Bilang panganay na anak ng pamilyang Song sa loob ng maraming taon. At ngayon, gusto mo siyang ipakasal sa isang paralisado. Saan ka kumuha ng kapal na mukha? Mahina at madaling apihin ang mag-ina. Pinalaya sila noon. Pumasok ang kabit na si Sangmifang kasama ang anak niya sa labas. Si Song Ruwei. Hanggang sa maaksidente ang nobyo at naging paralisado. Saka lang nila naalala na kunin ako para sumalo ng problema. Balita ko, ang mga mahirap na babae sa probinsya ay napakamura. 5 piso. Pwede nang matulog sa matandang binata. Wala sa'yo ang pagpapakasal sa paralisado. Anong tinatawa mo? Tama nga, hindi ka kasi naturuan ng edukasyong aristokratiko, kaya hindi mo alam kung paano kumilos. Ang isang tunay na prinses na binibini. Nilakasan mo ang loob mong saktan ako. Hindi ko kailangang malaman kung ano ang Frances na binibini. Sapat na sa akin ang kagandahang asal at karangalan. Isa kang walang modong anak sa labas. Puro kagaspangan ang bibig mo. Tang-tang. Alam kong galit kayo ng nanay mo sa akin. Sa akin mo na lang ibunton ang lahat. Huwag mo lang galitin ang daddy mo. Aling Sun, nakikipag-usap ang mga disente. Bakit ka nakikisali? Isa kang kabit. Ikaw. Naglakas loob kang sampalin ako. At tinawag pa niya akong Aling Sun. Song Yutang, anong ginagawa mo? Ano bang itinuro sa'yo ng nanay mo? Modernong panahon na ngayon, pero punong-puno ka pa rin ng lumang pag-iisip. Nagbago ang panahon pero hindi ang dangal. Si Song Beifang, bilang isang iskola na tinulungan, ay umakyat sa kama ng asawa ng kanyang benefactor. Hindi pa nakontento, pinatay pa niya, bulok ang pagkatao. Madaling apihin ang mag-inang nauna rito, pero ako, dati akong reyna emperatriz. Tama nga, hindi na uso ang maraming asawa ngayon. Noong pinanganak ng aking ama at ni Aling Sun ang anak nilang babae sa labas, hindi pa sila hiwalay ng nanay ko. Ako, isang taong may pinag-aralan. Kung ayaw mo sa tawag na kapatid sa labas. At Aling, pwede ko naman itong palitan ng kabit at anak sa labas. Kung may pinag-aralan ka nga, dapat alam mong ako ang tatay mo. Kasunduan ng mga magulang, dapat mong tuparin. Kailangan mong magpakasal sa pamilyang Jiang, at wala ka nang magagawa. Hindi ko sinabing ayaw kong magpakasal. Ang isang babaeng ikakasal ay dapat may dot, ama. Wala pa kayong dot sa akin. Kung magpapakasal ako ng ganoon, hindi ba't pagtatawanan lang nila ang pamilyang Song na walang kagandahang asal? Song Yutang, ang kapal na mukha mo. Si Weiwei ang gumampan sa tungkulin mo sa pamilyang Song. Sa loob ng maraming taon, anong karapatan mong agawin ang dote niya? Kung ganoon ang usapan, bakit hindi na lang ako maghanap ng kung sino sa labas? Para tumupad sa mga tungkulin ng panganay na anak na lalaki ng pamilyang Song. Song Yutang, nababaliw ka na ba? Kapatid mo ako sa ama. Anong kuya sa labas ang sinasabi mo? Hindi ba't lagi mong kinamumuhian ang nanay mo dahil wala siyang nagawa? At kinilala mo si Aling Sun bilang tunay mong ina? Kung hindi lang nabulag ang ama at pinakasalan ang alilang iyon, di sana. Hindi ka man lang maituturing na anak sa labas. Kundi tulad ng kapatid mo sa labas, isang anak ng pangangaliwa. Ikaw. Itay, parating na ang kasal. Sino ba ang pinapahiya mo? Kung alam mo, sumakay ka na lang at magpakasal. Gusto mo akong sumunod? Ibigay mo ng maayos ang dot ko. 1,000,000. Ni hindi pa sapat pambili ng isang hikaw ni Song Ruwei. Itay, ako ang tunay na panganay na anak na babae. Song Yutang, huwag kang plastic. Pag hindi ka sumunod, igagapos kita. Hala, inasong ko, pakinggan ko kanayan mo yan. Tapos sasabihin ko ikaw ang nagutos. Itay, edukada akong babae. Hindi ako gagawa ng ganoon maliban na lang kung talagang wala ng ibang paan. Talaga?
10 segundo pag-isipan mo. Kunin mo. Sa palagang galing sinaunang panahon, alam ko ang totoong mahalaga. Kahit hindi marunong kumilala ng halaga ang tulad mong walang modo. Ako pa rin ay isang babaeng may kagandahang asal. Kahit walang maragyang dote, hindi ako pwedeng pumunta ng walang dala. Kunin mo na ang mga ito bilang dagdag na dote. 10 milyon. 10 segundo pag-isipan mo. Kunin mo. Galing sinaunang panahon, alam ko. Ano ang tunay na mahalaga? Itay, kahit bastos ang paborito ninyo. Isa akong edukadang dilag. Walang dot, pero hindi ako pwedeng walang dala. Ito na lang ang dot ko. Ikaw. Salamat po, Ama, sa dagdag na dote para sa inyong anak. Song Yutang, ikaw. Salamat po, Kuya, sa dagdag na dote para sa iyong kapatid. Ate, hindi mo dapat ginagalit si ama ng ganyan. Hey, Kung mapilit siya, ako ang panganay na babae. Tatanggapin ko na lang ito kahit labag sa loob ko. Ikaw, Binibini, sumakay na po kayo sa sasakyan ng kasal. Akong si Song Yutang, ikakasal ngayong araw. Nagpapaalam sa aking ama, sa aking kuya, at sa aking kapatid sa labas. Aling Son, sa estado mo, hindi ka dapat nakakapasok sa pamilya namin. Pero dahil nabulag ng libog ang aking ama bilang anak niya, wala na akong masasabi pa. Pero dapat mong laging tatandaan, ang iyong lugar. ako, ate, akala mo ba pagpasok mo sa pamilya Jiang, magiging maganda na ang buhay mo, ang manugang ng pinakamayamang angkan. Hindi ganoon kadaling maging. 10 taon akong asawa ng Crown Prince, umupo sa trono. Hindi ako natakot sa palasyo, matatakot ba sa away pamilya? Hindi na posible ang maging pinakamataas sa lahat, pero ang hindi nagbabago. May pera at kapangyarihan, ganoon din ang pagiging reyna. Ang tanging pagkakataong kaya kong hawakan. Asikasuhin mo ang sarili mo, kapatid. Ang anak sa labas ay kailanman hindi makakaangat sa mundo. Aling Chen, kumain ka ng prutas. Imported lang ang kinakain kong prutas. Ano ba itong mga binili mo? Paninda sa tabi-tabi. Mukha namang sariwa, kaya binili ko. Dumating na si Binibining Song. Yutang, napagod ka sa biyahe. Nahilo ka ba? Nga pala, may mga prutas sa bahay. Hindi ko alam kung ano ang gusto mo, kaya hinugasan ko lahat para sa iyo. Ito ang biyanan ko. Eh sino ito? Si Ulan, bigyan mo ng tubig ang matanda. Ang dating lihim na pag-ibig ng matanda, si Chen Ruin. Ito marahil ang anak niya. Na anak sa labas na si Jiang Qingyu. At ang asawa nitong si Bukaik siya. Oh, sake. Si Chia Otang na ba iyan? Hahaha. Bagong manugang, kailangang mag-iwan ng impresyon. Binilhan kita ng bagong damit, bakit hindi mo sinuot? Hahaha, naku, unang araw ng manugang. Kailangan talaga maghanda ng masarap na pagkain. Kaninang umaga pa lang, pumunta na ako sa palengke sa Hilaga para bumili ng katutubong manok at pato. Kung magsusuot ako ng magandang damit, hindi ba masasayang lang? Eh dapat pagkatapos mong mamili, nagpalit ka na agad. Sinabi ng butler na si Wang, ang manugang, Wala namang pinagkaiba sa mga alaala ng dating may-ari. Ang biyanan kong lalaki ay tunay na anak ni Matandang Lao. Noon, nabuntis si Chen Ruin ng hindi pa kasal. Ipinadala ni Matandang Lao ang anak niya sa probinsya. Hanggang sa magkasakit ng kidney failure si Matandang Lao. Saka lang naalala na ipahanap si Jiang Guoqiang. Pero para lang sa kidney transplant. ang ingay ninyo, nakakahiya. Sanay na talaga sa kabastusan si Guoqiang at si Ulan. Huwag mo nang patulan ang mga iyan. Pero itong si Miss Song, pagkapasok pa lang. Ni hindi man lang bumati sa mga nakatatanda. Balita ko, mula pagkabata, lumaki ka sa probinsya kasama ng nanay mo. Ni hindi mo nga natapos ang high school. Kami ay mahigpit sa tuntunin. Dahil nagpakasal ka na sa pamilyang ito, dapat sumunod ka na sa mga alituntunin.
Aling Chen, bago pa lang ang manugang at mahiyain. Bilang nakatatanda, huwag naman po ninyong masyadong pag-initan ang bata. Si Ulan, mahigit 1 taon ka na ring nakabalik sa pamilyang Jiang. Bakit hanggang ngayon wala ka pa ring modo? Dahil alam ninyong nagkamali kayo, hindi ko na kayo masyadong pahihirapan. Kayong mag-asawa, dalhin ang bagong manugang sa Ancestral Hall at lumuhod. Hindi ko na ito hahabulin pa. May kasabihan bang dapat lumuhod sa Ancestral Hall ang bagong manugang? Kaming mag-asawa na lang po ang luluhod. Pwede ba? Go Qiang, alam kong walang nagturo sa iyo noong bata ka. Pero dapat mong maunawaan, may mga alituntunin ang bawat pamilya. Lalo na sa prestihiyosong Angkan Jiang. Ikaw ang panganay na anak ng pamilya Jiang. Ang pinakamahalaga ay ang pagkakaroon ng magandang asal at pagpapalaki. Bakit mo siya sinaktan? Mahal, sinaktan niya ako. Alam mo ako ang panganay na tagapagmana ng pamilya Jiang at kausap mo ako. Isang katulong, bakit ka nakikisali? Song Yutang, sino ka ba para magmalaki? Ang lakas ng loob mong saktan ang nanay ko. Anak ka ng alilang babae, wala kang karapatang makisali sa usapan. Huwag. Si Lola Chen at pangalawa mong tiyuhin. Ang gusto ko lang naman ay makibahagi sa yaman ng pamilya Jiang. Ayokong makabangga ang taong pinakamahalaga sa matandang ito. Chen Ruin, sobra ka na. Mababait pa naman ang mga biyanan ko kapag pinalampas ko ito. Baka wala na akong magandang buhay dito. Kasalanan ng tatay ko, hindi niya sinabi sa akin ng maayos. Ang akala ko, noong namatay si Lola, hindi na nag-asawa si Lolo. Pagdating ko rito, doon ko lang nalaman na may matandang kerida pa pala siya. At isang anak sa labas na tiyuhin. Pasensya na sa pagkakamali ko. Binibining Song. Kilala kong mananayaw sa buong mundo. May pangalan at reputasyon ako. Paano mo nagagawang insultuhin ako ng ganyan? Hindi naman kayo katulong ng pamilya namin, wala rin kayong. Di kayo kadugo, di rin kasal kay Lolo. Kaya Lola Chen, ano pa ba ang dapat naming itawag sa inyo? Lolo, bilang mga nakababata, hindi po namin dapat kayo pinagsasabihan. Pero kapag hindi namin ito sinabi, tayo rin ang mapapahiya. Ang pamilya Jiang, isa kayong respetadong tao. Bakit ngayong tumatanda na kayo, parang nalilito pa kayo sa bagay na ito? Ako? Nalilito? Kung talagang mahal ninyo ang babaeng ito, pwede ninyo siyang pakasalan bilang pangalawang asawa. Pero hindi pa siya asawa ninyo ngayon. Kayo, isang biyudong matanda na. Sa harap ko pa mismo. Nakikipagharutan sa kanya, ano na lang ang itsura niyan? Buti na lang ako. May alam sa kagandahang asal. Kahit hindi ko alam ang totoong kalagayan. Ginagalang ko pa rin siya bilang Lola Chen. Kung ibang makabagong kabataan pa ito na prangka magsalita, baka harap-harapan na kayong tawaging matandang kerida o matandang malandi. Kayo ba? Hindi ba't ikinahihiya natin ito? Buong buhay na nagpagod si Kuya Kun. Ngayon naman ay, inaalala lang ang dati naming samahan. Kaya pinatira niya ako, isang matandang kaibigang walang-wala, sa bahay niya ng ilang araw. Kung ganyan ka magsalita, punong-puno ng kinik, hindi ba? Parang sinasaksak mo ang puso ni Kuya Kun. Natutunan ko na ang mga klasikong aral ng kagandahang asal. Pero wala pa akong narinig na babaeng kaibigan ng sino mang Ginoo. Ang pwedeng pumunta sa bahay nito para magkita. At pagsain ng mga anak at manugang sa harap ng kagandang mga ninuno. Kakaiba talaga ang patakaran mo, parang hindi ka na tagahwa. Kailan ka pa naging mamamayan ng bansang Hua? Aw ito ng kasiyahan. Bakit kayo nag-aaway? Tumigil nga kayong lahat. Unang aw na manugang, kalimutan na ang parusa sa altar. Pero kailangan pa rin ang pag-alay ng tsa. Sage. Magsiupo po kayo, lolo, ama, ina. Ako. Hinihiling ko po kay Gen, Chen at sa tiyuhin sa labas na tumabi muna. Kuya Kun, kung hindi ako matanggap ng manugang mo, isasama ko na lang ang pamilya ni King Yu, at aalis na kami rito. Unang araw ko bilang manugang para magbigay galang. Anong kinalaman mo rito? Sa lohika mong yan. Bumili ka ng tiket ngayong gabi at manatili sa Forbidden City. Kung palayasin ka ng gwardiya, ibig sabihin hindi ka tanggap doon. Tapos iyak ka, magwala, magbantang magpakamatay para sa pangalan mo. Ang pambansang palasyo. Ruin, tumabi muna kayo ni Kinyo. Ako. Sige na, umalis ka na nga riyan. Dad, yun po. Sage, maupo na po kayo. Magsaapo kayo, lolo. Sabi nila, walang pinag-aralan ang babaeng to. Pero parang, sanay sa mundo. Kamukhang kamukha niya noong. Nang nalugmok ang pamilya Jiang, siya lang ang nagtaguyod sa akin. Para buhayin ang buong angkan, ang aking ina. Dahil pumasok ka na sa pamilya Jiang, dito ka natitira. Hindi ka namin papabayaan.
Salamat po, Lolo. Magsaapo kayo, Ama. Aba, mabait na bata. Ang sarap, ang saap. O, kunin mo to. Salamat po, Ama. Magsaapo kayo, Ina. Sige, sige. Ito ang kwarto ni Muyan. Pasensya na dito ka muna pansamantala. Anak, patawad talaga. Itong si Lolo. Pinilit yung suwerte sa kasal kaya napilitan kang mapunta rito. Pasensya na. Itong pera ay panggastos mo sa pag-aalaga kay Muyan. Hindi ito kalakihan, sana huwag mong tanggihan. Ma, Pa, huwag kayong mag-alala. Dahil pinakasalan ko siya. Mananatili ako sa pamilya Jayang. Sige, sige, mabuti. Sige, magpahinga ka muna. Kung may kailangan ka, sabihin mo lang sa amin, ha? Nga, magpahinga ka muna. Tara na. Talaga nga, kahit saang panahon. Para gumanda ang buhay ng babae. Kailangan talaga ang pera at kapangyarihan. Kailangan kong mag-isip ng paraan para mapatumba ang buong pamilya ni Jayang Kinyu. Tapos mag-aanak ako. Ang yaman ng pinakamayamang angkan. Mapupunta lahat sa akin. Ano yung narinig ko? Di ba sabi nila ang asawa ko? Ni hindi nakatapos ng high school. At isa daw siyang mahiyain at tahimik na babae. Itong pagka-skimming niya at ang hilig niya sa patayan. Ano bang nangyayari dito? Yutang, nakapagpahinga ka na ba? Bumaba ka na para maghapunan. Sakto lang, nandito na rin ang mga kapatid mo. Ang anak ni Jayang Kinyu. Ang kapatid sa labas ni Jayang Muyan, si Jayang Sinian. Sandali lang, bababa na ako. Sige, sige. Sa wakas alis na rin. Alam naman palang mag-lock ng pinto kapag may ginagawa. Ni hindi man lang sinara ang pinto, hindi pa ako nakapagbihis. Manugang, halika. Halika, maupo ka. Naghanda ako ng masarap para sa iyo. Tikman mo itong sabaw. Pinili ko mismo sa palengke kaninang umaga. Ilang oras ko rin pinakuluan. Salamat po, Itay. Ledset, masarap. Mabuti naman, bukas palulutuin ko uli ang tatay mo para sa iyo. Nga, tama. Napakarumi at maanghit ang native na manok na ito. Mas gusto ko pa rin yung organic na manok na galing sa farm sa France. Malambot ang laman at walang kakaibang amoy. Para sa akin, mabango nga ito. Pakisandok naman po ako ng isang mangkok. Kuya, Sedge, Sedge. Siyamang ito na ang hipag ko. Ang asawa ni Jayang Sinian na si Wen Jingyan. Mukhang iba siya sa pamilya ni Jayang Kinyu. May pagkakaiba nga. ang bango nga. Salamat kuya. Walang anuman. Mabuti at nagustuhan mo. Naiinggit ako kay ate. May nagmamahal na asawa. At may sabaw pang galing kay kuya. Samantalang ako, anak lang ako ng isang driver. Puro hirap ang dinaranas. Mabuti pa sigurong mamatay na lang ako. Sino iyan? Siya ba? Siya si Jiang Xia, ampon ng iyong tiyo. Ang kanyang ama ay driver ng iyong tiyo. Noong taon na yon, para iligtas ang buhay ng iyong tiyo, namatay ang kanyang mga magulang. Kaya siya inampon ng iyong tiyo bilang sariling anak. Alam na alam mong may depresyon si Shia. Napakaselan ng kalooban niya. Tapos gagalitin mo pa? Humingi ka agad ng tawad. Kung hindi, huwag kang magkaka kung mapahamak ka. Jingyan, mali ka na diyan. Jingyan, runyan din na ito ng pamilya. Paano mo nagawa yon? Ikaw ang nakatatandang hipag, dapat marunong kang umunawa. Unang araw pa lang ng asawa ni Muyan sa bahay na ito. Kung ganoon mo binubuli ang hipag mo, paano ka magiging mabuting halimbawa? Anong hihingin kong tawad? Uminom lang naman ako ng sabaw. Alam kong ayaw sa akin ni At. Tulad kong hampas lupa. Hindi siya karapat-dapat sa pamilyang Jiang. Dapat na lang akong mamatay. Normal lang na ayaw ninyo sa akin. Huwag naman ganyan. Malaki at mayaman ang pamilya natin. Pati isang mangkok ng sabaw pinagdadamot pa. Halatang lumaki sa hirap. Gukyang, Siulan. Kayo ang mga nakatatanda, dapat ayusin ninyo ang pag-ugali ninyo. Kahit hindi ninyo alam ang tamang asal, hindi kayo pwedeng magpabor-pabor. Para hindi makasakit sa mga mata ni na Tito at Miss Song. Shia, Ang hapunang ito ay salo-salo dapat ng bagong manugang. Sa unang araw ko sa pamamahay na ito. Pero si Jayang Xia pa ang nanguna para manadya akong pahirapan. Ang iba naman ay nakisakay para guluhin ang pamilya ng mga biyenan ko. paano ninyo nagagawang saktan si Shia? Wala kayong modo. Ako, Kuya, hindi mo ba talaga kayang tanggapin ang isang ampunin? O ako ang hindi mo kayang tanggapin? Kung ayaw mo sa akin, sabihin mo na agad. Isasama ko na lang si Mama at aalis kami. Ang galing ninyong magsabuatan. Tiyak na hindi ito ang unang beses. Nakakaawa lang at ang ganitong klaseng panluloko. Ay sawang-sawa na akong makita sa palasyo. Lolo, ano sa tingin ninyo? kawawa naman kasi itong si Shia. Maagang naulila kaya sa pamilya natin. Siya lumaki at nakikitira ng maraming taon. Medyo sensitibo lang talaga siya.
Maintindihan naman iyon. Kaya kayong mag-asawa, bilang nakatatanda, dapat mas mahaba ang pasensya ninyo. Pinatatamaan ako. Hindi nga ako nagkakamali, alam ng matanda ang lahat. Nagbubulag-bulagan lang talaga siya. Ilang taon na rin siyang ampon. Sige, naiintindihan ko na. Is oras ng gabi, bakit ako mahagulgol? Narinig ka ng kapitbahay. Iisipin nilang namatayan na si Lolo. Sumyutang, nababaliw ka na ba? Sinaktan mo si Shia. Siya nga may sakit sa pag-isip, ikaw rin ba? Huwag mo salita habang kumakain. Ang bastos ng bunganga mo. Ano ang mo? Song Yutang, ikaw. Sobra ka na. Anong karapatan mong saktan ang anak ko? Kung ano ang puno, siya ring bunga. Puro kahihiyan ang mga anak mo. Ikaw naman itong hindi nag-isip at nambugbog ka agad. At ikaw pa ang may ganang magmatuwid. Wala namang ginawa ang mga magulang ko at ang hipag na yon. Pero bigla na lang niya kami pinagbintangan. Na hindi namin siya kayang tanggapin. Halatang halata na may pagkapraning siya. Wala na sa sarili. Buti na lang at napatahan ko siya kanina. Kung hindi, baka may mas malala pang nangyari. Lolo, alam kong hindi ako gusto ni Miss Song. Pero ang mga usapin sa pamilya Jiang ay hindi mo pakikialaman. Lolo, nakikita niyo naman na lumalala na ang sakit niya. Ngayon, nagkakasya na siya sa pagiging praning, iyak ng iyak at pagbabanta. Bukas, baka may mas malala pa siyang gawin. Kaming mga bata, mabilis pa rin tumakbo. Pero kayo, matanda na. Mahina na ang mga tuhod. Paano kung isang araw, bigla na lang siyang magwala? At kumuha ng 2 kutsilyo sa kusina at kayo'y tadtarin. Nakakatakot yon, hindi ba? Sa tingin ko, mas mabuti pang dalhin na natin si Jiang Xia sa mental hospital at doon magpagamot bago bumalik. Ayoko. Wala akong sakit. Ayoko. Wala kang sakit. Bakit ka nagwawala kanina? Wala kang sakit pero pakiramdam mo. Lumalaban sa iyo ang mundo. Dahil lang sa sabaw. Nagbanta kang magpakamatay at ginulo ang bahay. Song Yutang, Lola, usaping pamilya Jayang ito. Wala kang karapatang makialam, bata ka pa. sabi ko nang hindi ako kerida. Kung isa kang kabit, bakit ka nakikisaw-saw? Nire-respeto na nga kita bilang kabit kaya tinatawag kitang Lola. Pero huwag mong kalilimutan ang lugar mo. Hindi ako yun. Sa tingin ko, mas mabuting dalhin na si Jayang Xia sa mental hospital. Sasagutin naman ng pamilya Jayang ang gastos. Iyon na rin ang bayad namin. Sa utang na loob sa mga magulang niya. Ikaw na walang alam, tumahimik ka na lang. Si Shia ay may depresyon. Ano namang kinalaman ng pagiging baliw doon? Karamihan ng may depresyon, sinasaktan ang sarili. Kinakalaban siya ng buong mundo. Yun ang tinatawag na sira ang ulo. Ikaw, Mas batang kapatid na babae. Ito ang iyong pagpipilian. Kumain ngayon. O dapat kong tawagan ka agad at dalhin mo sa mental hospital. Ito ay tila isang magandang pagkana. Pagkatapos, magkaroon tayo ng mabuting pagkain. Ikaw. Lumangcha, Lola, rest the show, upang malinis ang estilo ng pamilya. Shut up. Ay, Hindi nakakagulat na ang kapatid na babae ni Shia ay walang totoo. Ito ay naging itinuro mo ang lahat. Ito ay isang pamilya. Kapag ang itaas na beam ay group, ang mas mababang isa ay magtatanong. Steward Wang. Dalhin ang lugar ng lumang lola na ito sa paraan. Hayaan siyang kumain sa silid ng utility. master ito. Brother Kun, hindi ako mabuti sa paggawa ng galit ng bata. Ngayon ang pamilya Jiang ay walang lugar para sa akin. Pupunta lang ako. Sumyutang hindi ko pa isinara ang aking mga mata. Kapag ang iyong turn upang magpasya ang pamilya na ito. Sa kabutihan, hindi ka patay pa. Kung hindi, anong mukha ang kinukuha mo? Upang makita ang mga ninuno ng pamilya Jiang, isang magandang pamilya, kahit anuman ang karaniwang tao. Ano ang hitsura nito na noisy buong araw? Sa tingin ko ikaw ay tama at mali. Reversing ang heavenly gangs. Ito ka. Ako naging laban sa kalangitan. Ito ay talagang isang tao sa rural na talagang matapang na pumasok sa pinto para sa isang araw. Ang mga araw ng mayaman na apo na ito ay matapos. Yutang, ako at ang iyong ama ay magiging mabuti. Ayaw mong gawin ito para sa aming dalawa. Annoyed Lopa.
Di problema ang kakapusan, kundi ang di patas na hatsyan. Ang pinakamahalaga sa pamamahala ng tahanan ay ang pantay na pagtrato. Pero kayo, nagbubulag-bulagan pa at may kinikilingan. Tingnan ninyo kung gaano nakagulo ang 100 taong pamana ng pamilya. Hindi kaya pagbahin ng mga away sa labas sa maikling panahon. Ang away sa loob ay kayang manira. Ang kabit ay nanggugulo. Nagkakagulo ang angkan at mga anak. Baluktot ang puno, baluktot ang bunga. Bulok na ang ugat mula sa loob. Paano pa magtatagal ang pamanang ito? Lolo, ang lakas ng loob ni Song Yutang na magsalita ng ganyan. Kung hindi ninyo didisiplinahin ang babaeng iyan, hindi niya malalaman kung sino ang may hawak ng kapangyarihan dito. Tama po, Dad. Bata pa lang si Shia. Pinoprotektahan lang naman ni Mama ang anak niya, itong si Miss Song. Kailangan bang palakihin pa ang issue? Baka naman. Sinasadya niyang hiyain kayo, Lolo. Alam ni Xiaoyan na siya ay tagalabas lang dito. Di ako karapat-dapat sa pamilyang Jiang. Mas mabuti pang mamatay na lang. Para hindi na ako makasagabal sa paningin ni na Tito at Miss Song. Hay, Shia. Tama na. Kung ayaw mong kumain, lumayas ka. Hindi entablado ang pamilyang Jiang. Pa mag-inarte ka riyan. Umupo kayong lahat. Kumain na. Song Yutang, sumunod ka sa akin sandali. Miss Song, napakatapang mo talaga ngayon, ha? Ako ay babaeng may disiplina at kagandahang asal. Bilang asawa ng panganay na apo sa makalumang pananalita, ako ang magiging reyna ng tahanan. Ginagawa ko lang ang tungkulin ko. Natural lang iyon. Mukhang tradisyonal pa rin pala ang pag-isip mo. Hindi ito tradisyonal. Ito ay aral na binayaran ng dugo at luha. Sa libu-libong taon ng kasaysayan sa bawat henerasyon. Kung bakit nabuo ang konsepto ng reyna ng tahanan. Iyan ay leksyon mula sa dugo at luha. Nag-iisa akong pumasok sa pamilyang ito. Wala akong takot matalo. Pero ikaw, Lolo, kaya mo bang matalo? Kung talagang may kakayahan ka, sayo na yan. Kung gayon, pakiusap Lolo, ingatan mo muna para sa akin. Sige. Lolo, noong nakaupo pa ang tunay na anak sa labas, si Zoe Wang ay nauwisa. Kamatayang walang katawan, walang naglibing. Pero kung papalitan ng ampon na walang dugo, ano pa kaya? Tableta ng tunay na magulang ang inaalay. Kailan mo ba nakitang inalayan ang posisyon ng ama-amahan? Song Yutang, kahit gaano pa karami ang pakana mo. Basta maglambing lang ako, kakaawaan ako na matanda. Kuya Kun, ang sakit naman magsalita ng babaeng Song, panay kerida ang tawag. Puro kabit naman. Kasalanan ko lahat. Ako ang dahilan kaya ka nalalay. Sa mga kabataan ngayon, bihira na ang tulad ni Yutang na marunong rumespeto. Bago pa lang siya rito at hindi pa alam ang kalakaran, pagpasensyahan mo na. Kuya Kun, sa totoo lang, sa mga taon na ito, lagi akong nagsisisi. Noong una kitang iwan, ngayon pareho na tayong tumatanda. Magpakasal na kaya tayo. Para naman matupad ang mga pangarap natin noong bata pa tayo. Naku, Ruyin, ayos na ang ganito. Nanidiri ka na ba sa akin? Matanda na tayo, huwag na nating pahirapan ang isa't isa. Ang tahimik na pagsasama natin ng ilang taon ay sapat nang pambawi sa mga pangarap natin noon. Naiintindihan ko na. Ako pala'y nangangarap ng gising. Sa edad kong ito, tinatawag pa akong kerida, mabuti pa sigurong mamatay na lang ako. Tikman mo itong sabaw. Maaga pa lang, namili na ako sa palengke. Buong hapon ko itong pinakuluan.
Lolo, alam ni Xiaoya na siya ay isang tagalabas lamang. Hindi ako karapat-dapat uminom ng sabaw na niluto ni Tio. Mabuti pa sigurong mamatay na lang ako para hindi na ako. Sa gabal sa paningin ni Natio at Miss Song. Siya lang ang nagtatanggol kay Dad bukod sa akin. Pati si Jiang Dingguan kinakalaban niya. Itong bagong asawa ko. Lalo nang nakaka-interest. Bakit hindi nakasara ang pinto? Walang angkan na magbibigay ng kayamanan. Sa isang babaeng tagalabas, maliban na lang kung magkakaanak siya. Nang may dugo ng angkan nila, Kaya naman pala pumayag siyang magpakasal sa isang paralisado. Malinaw ang pakay. Walang mabuting hangarin. Kapag pinayagan natin siyang magkaanak para masolo ang kapangyarihan. Posibleng itakwil niya ang ama pagkatapos manganak. magpakabait ka muna ngayong araw. Pagbalik ko, Uy! Ito nga pala ang emperador ng Mass Earth Office. Magpadala agad ng pera. Kapag nakabili ako ng Galactic Spaceship, gagawin kitang Rina ng buong Milky Way. Hahaha. Zhao Chuan, ako to. Nagising na ako. Ah, ikaw ba yung anak kong nawawala noon pang? Ding dong. Backup na full video mong nakadress sumasayaw. Nakatago sa iba't ibang lugar. Kapag may nangyari sa akin, automatikong ipapadala ang mga yan sa... Paano ka nagising? Anong tingin mo sa akin? Nababaliw na ba ako? May kakaiba talaga sa aksidenteng yon. Yung driver ng truck, terminal cancer na pala. 1 linggo bago ang insidente. Kakatapos lang ng hair transplant. Sa account ng asawa niya, may pumasok na 100 milyon na mana mula sa ibang bansa. Kaya ngayon, hindi siya pagkasinisya sa kanya. Ay burado na. Yung paglilipat ng pera nilang mag-ama sa ibang bansa gamit ang shell company. Malinis na malinis sa libro. Ang driver na lang ang natitirang koneksyon. Kung hindi ako nagkunwaring sira ang ulo, hindi rin ako makakaiwas sa mga killer ni Jiang Qinyu. Simula pa noong. Di pa kilala si Dad, nililipat na assets ni Jiang Qinyu. Malamang noon pa lang. Kami Jiang Qinyu. Huwag muna magtiwala sa matanda. Shares nating mag-ama muna. Ay halos pantay na sa kanya. Kasama pa ang mga shares ng ibang sangay ng angkan. Para makalamang. Tiyak na may gagawin sila. Kumusta ang katawan ninyo? At yung mga taong naipasok natin sa grupo at sa tabi niya noon. Isa-isa nang. Kumusta na ang Heng Sing? Ayon sa estratehiyang binalangkas ninyo, ang mga kasalukuyang proyekto, unti-unting sumusulong, halos tapos na ang integrasyon. Nakipagkasundo na sa Middle East. Boss Jiang, mabuti naman. Kailangan lang ng panahon para gumaling ang katawan ko. Pero, Hindi naman malala. Dati tayo ang nasa liwanag, sila ang nasa dilim. Pero simula ngayon, sila na ang nasa liwanag, tayo naman ang nasa dilim. At saka, nasa atin pa ang Heng Sing na alas. Kapag nalaman nilang gising na ako, matatakot sila. Matagal nang may kinikilingan ng matanda. Kaya magkamay talaga si Jiang Qinyu. Bulag-bulag na siya. Kaya, hindi lang ako magpapakita sa lahat. Naginalaw ni Jiang Qinyu. Ano siya para sa kasunod. Para kahit gusto man ng matanda na ilita siya, hindi na niya magagawa. Mananatiling walang malay. Kapag emergency, secret contact. Huwag pakawalan ng driver. Hanapin ang pamilya niya. Ano kayang itsura ng... Abnormal kong bagong asawa. Sinusumpa ko, hindi talaga sinasadya. Kailangan ako. Ginugulo ni Song Yutang, hindi ako. Yung tipong manyak na naninilip ng babaeng nagbibihis. Hinding-hindi.
Bakit ang pula ng mukha nito? May epekto na pala. Mukhang maganda. Bukas ulit. Maganda sana ang panahong ito, pero itong bata sama na. Hindi talaga pabor sa legal na asawa at sa mga tunay na anak. Kailangan kong humanap ng paraan para tuluyang mapaalis. Ang mga kapatid ko sa labas at ang lintik na si Aling Sun. Nakapagtapos naman ng high school. Ba't ang kakaiba ng utak nito? Itong bago kong asawa. Ano ba talaga siya? Ito ay talagang oras ng nakaraang investigasyon. Ang mukha na nakita ko sa larawan. Siya ang sumyutang. Ngunit ito ay ganap na iba. Walang ordinaryong babae. Hindi ito isang ginto worshipper. Ito ay isang magandang. Kahit kung sumyutang, siya mukhang isang fairy at hindi nagbabago ang kanyang isip. Ang katotohanan ng pag-iwan ng ama at ang anak ay hindi dapat pahintulutan ng kanyang tagumpay. Hayaan ang Song Jianye lumang bagay na gumawa ng isang testo. Tiyak na imposible mula sa legal na antas. Hindi ko talaga sila maaaring kunin bilang pinakamataas na prioridad. O sa unang Jiang mo yan, magkaroon ng isang bata, magkaroon ng kapangyarihan at posisyon. Mas madali itong hawakan ang pamilya ng Song. Paano ito mulin? Kalimutan ito. Ako ay kasal na at pumunta sa bahay. Maaari ko bang itapon ito? Bukod dito, kahit na ang agham ay hindi maaaring gumising sa akin. Ito ay kanya. Marahil ang Diyos ay may kanyang sariling dahilan para sa pag-ayos nito. Ang kanyang asawa ay nagdurusa sa pamamagitan ng kanyang sarili. Bukod sa Rolex, mga diamante cufflinks at emerald pendants para sa pagbibenta ng 3.8 milyong. Isang kabuuan ng 12.5 milyong nasa card na ito. Kinilala din ang mga antigo at mga pintura. Hindi ka anong nag-alok ang antigong dealer. Nagbibenta na ako ng mga bagay na ito. Ipinadala sa auction houses. Ang dowry ay naabot ng higit sa 20 milyong, medyo mas mababa. Nagtrabaho ka. Hindi ito mahirap. Ang auction ay nakatakda sa susunod na buwan. Kung interesado ka, maaari kang pumunta at makita para sa iyong sarili. Auction. Kapag dumating ang oras, ang mga sikat na pamilya sa lungsod ng Cloud ay pupunta. Ito ay isang mahusay na pagkakataon upang gumawa ng isang hitsura. Maghanda. Doon ako sa oras. Sinabi ni Yutang na bumili ng mga gulal. Bakit tinala mo ako sa mall? Ina, dapat mong bumili ng 2 bagong damit. Nanay, gusto mo bang magsuot ng sapat na ina? Alam mo, ang mga damit sa mall na ito ay napakamahal. Walk. Ay, huwag na. Ang init kasi sa katawan. Hindi sa ayaw niya. Wala lang siyang seguridad. Kahit may kaunting pera, hindi siya makapag-ipon. Basta bumili ng kahit isa. Na medyo mamahaling damit pag sinuot niya, siguradong pagtatawanan. Ng mga iyon sa bahay. Ma, tandaan mo, ngayon ikaw na talaga. Ang totoong reyna ng pamilya Jiang. Kailangan mong matutunang hawakan ng maayos ang posisyon mong iyan. At pag nagising si Muyan balang araw, mas maalagaan mo siya ng gusto. Hindi. Ma, nandito naman ako, ang manugang mo. Ano ang kinakatakutan mo? Ako ang bahala ngayon. Kailangan pumili tayo ng magagandang damit. Tara na. Boss, may bagong ulat mula sa taong nakatanim malapit sa matanda. Sina Lola, ang panganay na miss, at ang madam, nasa mall sila. May kaguluhan. Dinala na ng mayordomo ang tauhan. Gusto po ba ninyong? Kung nandoon na si Mayordomo Wang, maghintay muna tayo. Na pala. Ipadala mo sa akin ang e-address ng mall. Si Atsia, mag-usap tayo ng maayos. Huwag nating ilabas ang baho ng pamilya. Umuwi muna tayo. Kung may hindi pagkakaunawaan, pag-usapan ninyo ng sarilinan. Kung sabi mo huwag ilabas ang baho ng pamilya, bakit ang? Mabait mong hipag na si Linlu, kaya niyang ipagsigawan sa publiko. Pero si Zitzia, hindi raw pwedeng linawin ang sarili. Zichna, Chengyu, tinatanggap ko na ang kapalaran ko. Gusto kong ibibigay kay Zitzia ang ama ng anak ko. At ibibigay ko rin sa kanya ang card nito para gamitin niya. Kayo naman, huwag na ninyong pahirapan kaming mag-ina. Ha? Hindi ba patay na ang asawa mo? Ang taong legal ng idiniklalang patay, paano siya makakasama ni Zitzia? Paano siya magiging ama ni Tuan-Tuan? Ikaw. Sumyutang, huwag kang sumobra. Ang ama ni Guangguang ay ang kuya Keiko. Ngunit ngayon pumanaw na siya. Ako na ang ama ni Guangguang. May problema ba? Kaya pala noong una, sinabi ni Linlu na ginagamit ni Zitzia ang card ng ama ng anak niya. At inaagaw nito ang ama ng anak niya. Ang tinutukoy niya ay ikaw, Ji Chengyu, tama? Jiang Zitzia, sinabi ko na sa'yo noon pa. Wala na tayong relasyon. Cheng, hanggang kailan mo pa ako guguluhin? Kung hindi kasama mo, hawak ay naging hindi. Hahayang manatili ka sa pamilya Ji. At lalong hindi, o hahayang tawagin akong papa ni Tuan-Tuan. Ji Chengyu, tao ka pa ba? Nung makalisa ang mga binti mo at pinalayas ka ng pamilya mo, si Zitzia ang nagligtas ng buhay mo. Habang kapag kanyang nasalan. Ngayon, dahil lang sa babaeng yan, sasabihin mong siya ang nanggugulo sa'yo. Ji Chengyu, papunta na rito ang mga pulis. Malinaw na nakarehistro ang kasal ninyo sa sistema. Kung mapatunayang ang unang anak na babae ng pamilya Jiang. Ang nanggulo sa'yo, isang lalaking may asawa na.
Ako, bilang pinakamatandang manugang ng pamilya Jayang, ay nangako sa'yo na ang pamilya Jayang ay dadaan sa lahat ng media para hayagang humingi ng tawad sa'yo at kay Linlu. Pati na ang mga nawalang kita mo. Pero kung ito pala ay paninirang puri. Presidente Jai. Pag-isipan mong mabuti ang mga sasabihin mo. Tama ang sinabi ng unang anak na babae. Ngayong maraming tao rito. Linawin mo na, sino ba talaga ang nanggugulo kanino? Sino ba talaga ang legal mong asawa? Ang ama namin. Kahit matanda na, ay hindi pumapayag sa pandaraya. Nalito lang ako sandali. Mula nang mamatay si kuya. Natrauma si Lulu at nagkaroon ng matinding anxiety. Sabi ng doktor, hindi na siya pwedeng ma-stress pa. Gusto ko lang siyang pagbigyan. Ay ako nasabi yon. Nga. Wala kaming ginagawang masama ni Chengyu. Kung ganyan ninyo ako siraan, mabuti pa na mamatay na lang ako. Hindi ko alam kung malinis ba talaga kayo o hindi. Ang alam ko lang, Ang isang disenteng babaeng namatayan ng asawa ay hindi. Didikit ng ganyan sa kanyang bayaw. Nakadikit sa dibdib ng bayaw. kung ganito mo ako ayaw, hipag. Wala na rin saysay ang mabuhay pa ako. Huwag ninyo akong pigilan. Hayaan ninyo akong mamatay. Sige, ituloy mo. Wala namang mananagot sa pagpapakamatay. Wang Guanjia, ipahanap mo na ngayon si Miss Lin ng magandang libingan at ipares mo. Ng professional na funeral team. Ang Jayang ang sasagot sa gastos. Si Guanggu ang walang ama't ina. Kaya natural na ulila siya. Wang Guanjia, tawagan mo na rin ang ampunan. Inaapi kami ng pamilya Jiang. Hindi kami binibigyan. Ang matinong pamumuhay. Ituloy mo lang. Hindi naman ang pangalan ng Jayang ang napapahiya. Zhixia. Umuwi ka na sa akin. Alam kong nagkamali ako. Mamayang gabi, ako mismo ang magluluto para sa iyo. Teka. Linawin mo muna itong tungkol sa ninakaw na card, hipag. Tama ba ako? Tama. Walang ninakaw na card. Ako ang nagbigay sa iyo niyan. Ibili mo ng regalo ang bago mong hipag. Pagdating mo pa lang ay sinampal mo na ako, sinabing ninakaw ko. Ang card ng ama ng anak ko. Hindi ba dapat kang humingi ng tawad sa akin tungkol dito? Ito mismo ang sinabi ni Chengyu. Sinabi niyang alagaan niya kami ng anak ko. Sinabi niyang si Guangguang ay tunay niyang anak. Ikaw na babae ka. Ubos na ang kita niya sa'yo. Kaya nararapat lang na masampal ka. Sampalin mo siya. Ikaw talaga ang sinasampal ko. Ako ang legal na asawa ni Ji Chengyu. Anong karapatan mong hawakan ang card niya? Anong karapatan mong kontrolin ang pananalapi ng bahay na ito? Anong karapatan mong magsuot ng ginto at alahas sa buong katawan? Isang supot ng dog food, libo-libo ang halaga. Samantalang kaming mag-ina, isang buwan naming gastusin ay 100 piso lang. Dahil ako ang unang manugang ng pamilya Ji. Ako ang may bahay ng tahanan. Ang pera ninyo ay dapat sa akin nakalaan. Di magkita tayo sa korte. Hayaan natin ang batas ang humusga. Emie, Chengyu, nakita mo na ang babaeng ito. Sinabi ko na sa iyo. Ang babaeng mula sa mahirap na pamilya ay pinakasalan ka lang para sa pera. Kada buwan 100 piso lang ang binibigay mo. Kulang pa sa panggastos. Gusto pa niyang umabot sa korte. Chengyu. Ay, ganun ba? Kaya pala mahirap lang pala ang pamilya Jiang sa paningin nila. Ang prinsesa ng pamilya Jiang, buwan-buwan. 100 piso lang pala ang karapat-dapat na baon. Nasaan ang card na ibinigay ko sa'yo? Ilabas mo. Chengyu, ako namang mahinang babae. May dalang bata. Hindi naman madali, di ba? Paulit-ulit mong sinasabi. Naalagaan mo kami, tapos ngayon babawiin mo. Gusto mo ba kaming patayin ng anak ko? Daday, si Guangguang hindi nahihingi ng laruan. Hindi na rin papasok ng kindergarten. Kakaunti na lang kakainin araw-araw. Daday, huwag mo naman kaming pabayaan. Zhixia, bigyan na lang natin sila na makakain kahit kaunti. Pero sigurado ka, nasa iyo ang supplementary card. Kahit paano mo gastusin, bahala ka. Sabi mo nagkamali ka. Ipakita mo sa akin ang pagbabago. Puro salita lang yan. Ilabas mo ang card, kung hindi. Wala kang makukuhang kahit piso. Mula ngayon, ikaw na ang may hawak ng card na ito. Kahit paano mo gastusin, bahala ka. Hindi mo na kailangang umasa sa buwan ng allowance. Wala nang ganoong kalokohan. Manang. Isang card lang ba talaga? Ikaw, Ji Chengyu, bilang. Tunay na dugo ng pamilya Ji. At si Zixia bilang asawa mo. Isang card lang ang kapalit. Ano ba talaga ang gusto mong sabihin? Mula ngayon, si Zixia bilang reyna ng tahanan ng pamilya Ji. Ang may hawak ng kapangyarihan sa pananalapi. Ang sinumang lalabag, palalayasin sa pamilya Ji. Bakit naman hindi ako papayag? Zixia, tara na. Kung ayaw sa'yo ng pamilya Ji, uwi tayo sa pamilya Jiang. Doon, ikaw ang magiging prinsesa. Payag ako.
Zitzia, pangako sa'yo to. Tanggapin mo ang card na to. Ito na ang simbolo ng pangako ko sa'yo. Kung galing sa kanya, edi gastusin na natin. Itong si Miss Lin, ang suot niya, milyon-milyon ang halaga. Ikaw, buong katawan mo, libo-libo lang. Puro salita ng pag-ibig. Puro pangako. Sino ba na hindi kayang gawin yan? Isa lang ang paniniwala ko. Kung nasaan ang pera, nandoon ang pag-ibig. Waiter. Mga damit na mas mahal pa sa suot niya, mga bag at alahas. Lahat ng magagara para sa kanya, mula ulo hanggang paa. Tig sa 10 ang kukunin ko. Gusto ko lahat pinakamahal. Tara. Ang hirap ng pinagdaanan mo. Kahit anak na babae, pinalaki pa rin ng magulang. Wala katotohanan iyang kasabihang pagkasal na, tapon na sa pamilya. Ano man ang nangyari noon, mula ngayon, nandito ako para protektahan ka. Salamat, Ed. Muyan, tama ang naging desisyon natin sa pagpili ng manugang na to. Gusto kong bigyan ng regalo si Mrs. May maisusuggest ka ba? Sa makalawa, nasa listahan ng mga bisita ang pangalan ni Mrs. O kaya, alamin natin kung ano ang gusto niya. Kunin natin, tapos ibigay sa kanya. Pwede rin. Kunin mo sa account ko ang 100,000,000. Kapag may nagustuhan siya, siguraduhin mong makukuha natin. Boss, hindi pa kayo nagkikita nito ah. Parang kulang ang 100,000,000. Gawin nating 300,000,000. 300,000,000 May problema ka ba? sa pagregalo ng boss sa babae. Sinusukat ba dapat sa pera? Ang sinseridad ang mas mahalaga. CJ, Hindi ba kahapon lang sinabi mo sa akin na mapapangka pa rin siyang mahina? Ibig ko sabihin, ang boss ko, yung malamig ang dugo, walang awang pumatay, at hindi kailanman nagmahal na si Jiang Muyan. Ay, sa basura ko, itong kasalang pinagtagpo ng tadhana mukhang hindi naman pala ganoon kasama. Parang kailangan ko talaga ng ganitong klaseng asawa, maamo, mabait. May diskarte at may tapang. At higit sa lahat, napakaganda niya. Yutang, naku. Ang ganda-ganda mo sa suot mong yan. Teka, Saan ka pupunta? pupunta ako sa auction. Babalik ako agad pagkatapos. Sige. Sandali lang, hintayin mo ako. Kaka. Yutang, alam mo, balita ko mahal daw ang mga bagay sa auction na yan. Ito, dalhin mo. Kapag may nagustuhan ka, bilhin mo. Tama. Anak ko, pagpasok mo sa palasyo, hindi na kita maalagaan. Walang kakayahan si inay. Ito lang ang mga pilak na ito. Dalhin mo, panggastos mo. Mag-ingat ka palagi, ha? Opo, tatandaan ko ito. Inay, pangako ko. Magtatagumpay ako. Yutang, ang tanging hiling ni inay ay kaligtasan mo. Maka, titingin-tingin lang ako. Gusto ko lang makakita ng mga bagay. Wala naman akong balak bilhin. Dalhin mo na. Malay mo may magustuhan ka. Dalhin mo. Pero sabi ko, Ed. Ibalik mo na lang yung card. Yung barya mong baon. Kulang pa pambigay sa janitor. Kaisya, hindi mo masasabi yan. Gukyang, Tsiulan. Huwag ninyong damdamin ang mga sinabi namin. Kasi naman, ang auction na ito, hindi ito lugar na pwedeng pasukin ng kahit sino. Pero kung gusto ninyong makakita ng mundo, magbihis lang kayo at sumama sa amin. Sabay na rin, ihahatid namin kayo para makakita ng mundo. Kuya, ang suot ninyong damit, parang hindi bagay. May security check sa entrance. Baka mapagkamalan pa kayong tagapag-deliver at maharang. Tama nga naman. Kuya, ate, mas mabuti pang manatili na lang kayo sa bahay. Bakit pa kayo pupunta sa ganoong lugar? Nakakahiya lang. Ara na. pupunta rin ba kayo sa auction? Wala naman kaming gagawin, titingin-tingin lang. Bibili ng ilang pirasong magugustuhan.
Ma, pa, magbihis na kayo. Isasama ko kayo para makakita ng mundo. Ate, hindi sa pinagsasabihan kita, pero lumaki ka sa probinsya. Alam mo ba kung ano ang auction? Alam mo ba kung saan? Nakaharap ang pinto ng auction. Huwag mong isiping parang supermarket lang ito na pasok ka lang ng pasok. Butler Wang, Ano po ang utos ninyo? Unang manugang? ihatid mo ang matandang tiya. At si Miss Shia pabalik sa kanilang kwarto. Hindi na nila kailangang pumunta sa auction ngayong araw. Ano? Song Yutang, anong ibig mong sabihin? Ang kabit ay kabit. Ang mga anak niya, hindi dapat nagpapakita sa publiko. Pati ang asawang napangasawa niya, lalong hindi dapat nagpapakita. Pati ang ampon niyang anak, napakasama ng ugali. Nagsasalita ng walang galang sa harap ng tunay na ginang at ginoo ng bahay. Nagpapanggap na lang akong walang nakikita. Pero hindi dapat ilantad ang kahihiyan ng pamilya. Simula ngayon, magkulong ka at magmuni-muni. Para dumalo sa anumang mahalagang okasyon. Song Yutang, anong karapatan mo? Yutang, bakit ganyan ka magsalita? Kami rin naman ay kapamilya Jiang. Bakit hindi kami pwede? Dumalo sa mga formal na okasyon? At isa pa, ang pagpunta namin sa auction ay pinayagan mismo ni Lolo. Pinayagan kang lumabas para magpahangin, hindi para magpakagaga sa publiko. Ano, gusto ng Kirida na bumalik sa Ancestral Hall at lumuhod? Song Yutang, anong karapatan mo para magsalita sa akin ng ganyan? Kahit na gusto ka ni Lolo, inaapi mo na kami. Karapatan ko bilang magiging reyna. Kalagkarin mo sila pabalik. Song Yutang, huwag mong akalain na dahil nilagyan mo ng pangkukulam si Lolo, magagawa mo na ang lahat ng gusto mo sa bahay na ito. Hindi ikaw ang masusunod. Mama, Papa, bakit kayo namatay ng maaga? Iniwan ninyo akong nagtitiis. Ng asawa ni Kuya, sana namatay na lang ako. Nasaan ang kutsilyo? Magpapakamatay ako, sasaktan ko ang sarili ko. Ang ingay ninyo. Nandito ka na rin. Pinagsilbihan kita ng 50 taon. Wala akong pakialam sa mga material na bagay, pero hindi ko akalain na sa edad kong ito, isang batang babae, ang manghihiya sa akin ng ganito. Wala na talaga akong lugar sa pamilyang Jiang. Lolo, ang hirap huminga ni Yaya. Hindi na makahinga si Yaya. Daddy, hindi niyo po ako pwedeng pabayaan. Kung noon lang sana, hindi tayo nabulag ng maling desisyon na palitan ang bata. Sa kabaitan at katapatan ni Guqiang, dapat sana'y payapa ang pamilyang ito. Hindi dapat umabot sa ganito, na puro kaguluhan at walang katahimikan. Kuya Kon, may masakit ba sa'yo? Umuwi ka na muna at magpahinga. Hindi na ako tutuloy sa auction. Pupunta ako sa kusina para ipagluto ka ng masustansyang sabaw. Sabi ng doktor, hindi ako pwedeng basta-basta uminom ng mga halamang sabaw. Sina Guqiang at Chulan. Kahit kailan, hindi nila ako tinatanong kung anong gusto kong kainin. Pero laging nakahain sa hap ko. Hindi nga talaga sila tunay na kadugo. Iba talaga ang puso nila sa akin. Huwag na. Wala akong gana. Guqiang, Chulan. Dahil gusto kayong isama ni Yutang, sumama na kayo sa kanya. Napakalinaw ng pag-iisip ni Lolo. Mapa, ihatid ko kayo para pumili ng mga alahas at damit. Ipapasyal ko kayo para makakita ng mundo. Huwag na lang siguro ako. May nakasalang pa akong sabaw sa kalan. Haha, tama ka diyan. Hindi rin ako pwede. Isipin mo yung auction. Puro mayaman at makapangyarihan ang nandun. Baka mapahiya ka lang sa amin. Kaya nga dapat sumama kayo dahil hindi pa niyo pa nakikita ang mundo. Dahil nandito na kayo, kailangan niyong masanay. Sa pamumuhay ng mga Jiang. Habang nandito ako, wala kayong dapat ikatakot. Sige na, bilisan niyo. Iwan mo ako mag-isa. Ang bahay na siwang ay optimistiko tungkol sa gatan. Lolo Kon. Ruway sa action ngayon. Kung nakilala mo ang isang bagay, mangyaring dalhin ito para sa iyo. Kapatid, nagkakahalaga ito ng maraming tera. Tinutugunan mo ang pamilya ng Songyutang. Si Miss Da ay nagdusa na napakaraming pangyayari sa loob ng maraming taon. Dalawang larawan mo. Ano ang problema? Magagalit ba ang nakatatandang kapatid na babae? Siya ngayon. 1. Ang apong babae ng pinakamayamang tao. 10,000 at isa ang kanyang paghihiganti sa akin. Ano ang dapat kong gawin? Ang pamilya ni Jiang ay Jiang Qingyu sa kapangyarihan sa labas. Sa loob, siya ay konfidante ng lumang lalaki, MRS Chen, at asawa ni Jiang Qingyu. Ukay siya tawagan ang shots. Jiang Guqiang lamang. Ang taong iyon ay hindi maaaring makakuha ng bulsa.
Huwag banggitin si Song Yutang. Gianni, huwag sabihin ito. Bagaman anak ni Yutang. Ang masamang isip na itinuro ng kanyang sariling ina. Ito ba ang iyong sariling anak na babae? Gusto ko pa rin siya. Maaring mabuhay ng maayos, kapatid na babae, kahit kaano masama. Ito rin ay mula sa aming pamilya ng Song. Hindi ko sinasabi ang anuman sa labas. Siya ay natatakot na nakakahiya ang aming pamilya sa mga bagay na iyon. O ikaw ay matamis na ina at anak na babae. Hindi tulad ng Song Yutang mother. Ang isang babae ay hindi sa bahay at may mabuting asawa at anak. Kailangan kong nasa labas sa publiko at ipinahayag ito kahit saan. Paano siya makakatulong sa akin mula sa scratch? Ang masamang babae ay sumunod din sa kanya kalahati. Ang aking sariling ama ay may magandang mata. Ano ang ginagawa ninyo dalawa? Kami ay isang pamilya. Ami ay isang pamilya. Nandito na si Ginang Jiang. Iba talaga ang dating ng mayaman. Sigurado si Ginang Chen at ang ikalawang asawa ni Jiang, Song Yutang, bagong manugang lang naman. Ganyan karangyang pagdating. Tama nga ang sabi ni Mama. Song Yutang, anong karangyaan meron siya? Nandito na ang batang ginang. Ang naman, nagpakasal lang sa paralisado, akala mo kung sino na, ang kapal na mukha. Kuya, huwag mo namang sabihin yan. Lumaki siya sa probinsya. Sanay sa hirap. Balita ko, 5 pesos lang. Magpapakamay na siya sa matandang binata. Kaya ngayon, para sa pera. Normal na lang sa kanya ang magpakasal sa paralisado. Sino ba siya para magmalaki? Huwag kayong masasalita ng ganyan. Yutang, ang kasal ng anak ko ay napagkasunduan ng mga lola ng dalawang pamilya. Noong malakas pa ang anak ko, kayong mga Song, nagmamakaawa kayong. May kasal sa kanya ang anak ninyo sa labas na si Song Ruwei. Pero nang magkasakit ang anak ko, bigla kayong nagbago ng tono. Pinilit ninyong si Yutang ang ikasal. Ngayong ikinasal na si Yutang. Kung ano-ano ng dumi ang ibinabato ninyo sa kanya. Bakit ganyan kasama ang mga ugali ninyo? Hindi ba kayo natatakot tamaan ng kidlat? Eka, itong si Jiang Mu yan. Paralisado na't lahat. Pinagtatanggol pa rin ninyo siya. Gusto na matanda na siya mismo? Para magdalang tao siya at hindi na malaman kung sino ang ama ng bata. Ikaw, Kaya naman pala, anak ka sa labas na bunga ng kahalayan. Puro kabastusan ang laman ng utak mo. nababaliw ka na ba? Isa lang ang ating ama at ina. Sa puso at isipan mo, ang tanging kinikilala mo lang ba? Ang alilang tagahugas ng paa ang tunay mong ina. May karapatan bang mangahas na lapitan ako? Sino ka para magmalaki? Porket nakapag-asawa ka ng mayaman? Kunwari ikaw na itong ginintuang senyora? Sinasabi ko sa'yo, ang tulad mo, may araw ka ring mapapaalis sa pamilyang iyan. Ipadala ninyo siya sa labas at durugin ang bibig niya. Anong ginagawa mo? Ate, paano mo nagagawang ganoon si kuya? Kahit na ikaw pa ang naging senyora ng pamilya Jiang at ayaw mo na kaming kilalanin. Mga tunay mong kapatid, hindi mo pa rin dapat manakit sa harap ng madla. Takpan ang bibig niya at ilabas. Song Yutang. Ikaw na walang hiyang anak. Paumanhin sa lahat, patawad sa eksenang ito. Ang dalawang ito ay aking kapatid sa labas. Ang ina nilang si Alinson ay isang alilang tagahugas ng paa. Kaya naman ang mga anak niya, natural lang na walang pinag-aralan. Ang pamilya ng aking asawa ay isang angkan ng kabutihan. Ngayon, naglakas loob silang kwestiyonin ang reputasyon ng pamilyang Jiang. Bukas, naglakas loob silang kwestiyonin lahat. Kaya ako, bilang panganay, didisiplinahin ko sila para sa hinaharap. Hindi na sila makagambala. Kung may naipakitang kawalang galang ngayon, ako ay humihingi ng inyong paunawa. Ang pamilyang Jiang nga ay isang malaking angkan na may malalim na kultura. Mula noon, ang tunay na lahi ang nangangalaga sa kapayapaan ng pamilya. Ang mga anak sa labas na nagkakalat ng kasinungalingan at intriga, dapat lang na maparusahan. Isa pa, siya ay asawa ng pamilyang Jiang. Tingnan ninyo ang kanyang asta. Sobra naman kayong pumupuri. Bata pa po ako at ngayon pa lamang. Nakapapakita sa ganitong okasyon. Kung mayroon man akong pagkukulang, sa hinaharap, mangyaring gabayan ninyo ako. Ang matanda mismo ang nagpatibay nito, napakabilis kumilos. At malinaw kung tama at mali. Ito nga, ang tunay na katangian ng isang reyna ng tahanan. Yutang, alam kong simula noon pa man, ay nagtatanim ka na ng galit dahil sa paghihiwalay namin ng iyong ina. Ngunit kami ng iyong auntie-son ay legal na nagpakasal. Yung mga salitang anak sa labas, napakasakit pakinggan. Hindi ka dapat gumawa ng eksena sa harap ng maraming tao. Ama, sa paraan ng iyong pananalita, parang ako pa ang nagmumukhang magulo. Ang mga anak sa labas na ito ay walang modo. Sa harap ng marami, nagsalita sila ng bastos. Kung ako lang, ayos lang sana. Ngunit ang mga naririto, sino ba sa kanila ang hindi? Kagalang-galang at may magandang reputasyon. Paano kung may alitan sa hinaharap? Nakaduda-duda rin sila.
Mapapahiya lang ang angkan nating Song. Bilang tunay na panganay na anak na babae, turuan ko sila ng asal. Di ba dapat lang naman yon? Nandito si Song Yutang para kumatawan sa pamilyang Jiang. Malamang aprobado na siya ni Lolo Jiang bilang manugang. At ngayon, kinikilala na rin siya ng mga kilalang angkan. Halina kayong dalawa rito. Mga walang hiya. Dahil sa pagnenegosyo ko, napabayaan ko kayo. Saan nyo natutunan yung mga kalokohang yan? Humingi agad kayo ng tawad kay Song Yutang. Hey, sinaktan mo ko. Siya ang naunang manakit. Sinabi kong humingi ka ng tawad. Tay, paano mo nagagawa to? Kung napipilitan lang ang kuya at kapatid sa labas, wag na lang. Butler Wang, tawagan mo si Lolo. Sabihin mo na si President Song. Hindi man lang madisiplina ang mga anak sa labas niya. Nadududa ako sa kakayahan niyang pamahalaan ang kumpanya. Kailangan nating pag-isipang mabuti ang pakikipagnegosyo sa pamilyang Song. Lumuhod ka. Walang hiya kang bata. Yan ang napapala mo sa kasisinungaling. Lumuhod ka rin at humingi ng tawad. Ayoko. Ama, alam kong mahal niyo ako at alam kong wala kayong sama ng loob sa pamilyang Jiang. Pero itong kuya at kapatid sa labas, parang may malaking galit sa mga biyenan ko. Sinusubukan nilang siraan sila. Mukhang wala na tayong dahilan para magpatuloy pa. Tatanungin ko na lang ang abogado ko. Kung paano ito ayusin. Lumuhod ka. Aling Son, disiplinahin mo nga ang anak mo. Mag-sorry ka rin. Mas matanda ko sa'yo, pero ginagamit mo ang pagiging asawa ng tagapagmana para apihin ako. Wala na akong masasabi pa. Pares, Para hindi ako mapagbintangan ng kawalang galang sa nakatatanda. ikaw, Sinabing humingi ka ng tawad, humingi ka. Huwag kang madaldal. Asawa ng tagapagmana, patawad sa hindi ko pagdidisiplina sa anak ko. Patawad. sino ka ba para paluhurin ako at humingi ng tawad sa'yo? Ama, tingnan niyo. Sabi na mag-sorry ka. Pag hindi ka tumigil, puputulin ko ang mga karat mo. Patawad. Aba, kuya sa labas, anong ginagawa mo? Bilang tunay na panganay, mapagpatawad ako. Hindi ako magtatanim ng galit sa inyo. Hindi ako ang dapat manghingi ng tawad, kundi ang biyenan kong mag-asawa. Bakit naman? Patawad, Tito Jiang. Patawad, Tita Jiang. At ikaw, humingi ka rin ng tawad. Pero ang kapatid sa labas, hindi naman siya direct ang nagpakalat ng kasinungalingan, kaya hindi na kailangan mag-sorry. Kung sino ang nagpakalat ng kasinungalingan, siya ang humingi ng tawad. Ang iba, hindi na kailangan. Nagtanim agad ng galit? Kita mo na, itong pinagtagpi-tagping pamilya na to. Gaya nga ng hinala ko, isa lang palabas. Si Song Jianyi, interes lang ang mahalaga. Si Song Mingse, hindi naman talaga anak ni Son Meifang. Ang mag-ina ni Son Meifang, hindi talaga mabubuting tao. Sa ina lang, hiwalay sila. So, sa lahat pa ulit, sa kami sa mga. Para ako ang makikinabang sa huli. Yutang. Mga balay, pumasok na po muna tayo. Dad, pumasok na tayo. Si Dad, pinakamamahal ako niyan. Siguradong kukuhaan ako ng pinakamagandang auction item mamaya. Aba, sige. Basta gusto mo, lahat ibibigay sa'yo. Kuya, Ano pang hinihintay mo? Pumasok na tayo. Mga balay, pasok na po tayo. Tara, Dad. Papasok na po tayo. Alam kong mahal na mahal mo ako. Kukunan mo ako ng magagandang litrato, ha? Sej. Kahit ano pang gusto mo, kukunan kita. kuya, ano pang hinihintay mo? Pasok ka na. Song Yutang, huwag mong sabihing maghihiganti ka sa akin. Kuya naman eh. Wala namang sama ng loob na tumatagal sa magkakapatid. Pinagsabihan lang kita kanina para di ka mapahama. Kaya mong sabihin yan sa harap ko, bukas din sa iba. At kung may ma-offend kang iba, buong pamilya Song pa ang madadamay. Tapos na ang usapin, pamilya pa rin tayo. Halika na, ipapakita ko sa'yo kung paano umikot ang mundo. Pasok po kayo. Kayo na po siguro ang asawa ng panganay na anak ng pamilya Jiang. Dahil sa inyong pagdalo, ang auction na ito ay talagang naging makabuluhan at mangal. Siya po ang aking ama. Siya po ang kuya ko. Hotel chain po ang negosyo namin. Sana po sa susunod ay magabayan ninyo kami. Ginoong Song, Batang Song, pasok po kayo sa loob. Dad, ano pang hinihintay mo? Samahan mo na ako sa hay room. Sej. May yay room pala. Sinong mga tao ba nang nakaupo sa hay room na yan? Isa kang kabit. Isa ka namang anak sa labas. Kapag nalaman ng iba, iisipin nila na nananadya ang pamilya Song na manira ng dangal. Doon kayong dalawa sa lobby. Kuya, ikaw lang ang tanging tagapagmana ng pamilya Song. Mapupunta sa'yo lahat. Dapat nasa hay room ka para matuto. At bumuo ng mga koneksyon. Bakit ka nakikisalamuha sa mga yan?
Sa hinaharap, haharap ka sa mundo ng negosyo. At makikisalamuha sa iba. Kapag nalaman nilang, nakikihalubilo ka sa mga ganyang klase na, paano ka nalang titingnan ng iba? Song Yutang, anong sinasabi mo? Kahit paano, nakatatanda mo pa rin ako. Isang alilang tagahugas ng paa na naging karida, akala mo ba talaga? Isa kang lehitimong nakatatanda? Ang kuya ko, isang tunay na panganay na anak na lalaki. Naloko mo kaya nabababa siya ng sarili, naging hamak, naging anak sa labas. Akala mo ba malinis ka na? Mga bisita, pasok po kayo. Mga balay, mauna na po kayo. Mahal. Paumanhin, ayon sa patakaran ng auction, hindi maaring pumasok sa EIE room nang walang imbitasyon ng may-ari. Ang upuan ninyong dalawa ay doon. Yu, napakaganda ng trabaho mo. Panatag ako sa kumpanya habang nandyan ka. Bumalik ka na. Yung technical side. Hindi ko talaga kaya. Para akong paralisado. Hanggang kailan ka ba magiging paralisado? Malapit na. Iniimbestigahan na ni Zhao Chuan, yung lead driver, kamakailan si Daddy, ay sobrang na-manipulate ni Song Yutang. Ngayon, nagkakaroon na siya ng pagdududa sa pamilya nila. Basta makuha natin ang ebidensya. Sabayan pa ng manipulasyon ni Song Yutang. Mapapatalsik natin sila malapit na. Ibig sabihin, makakatulong talaga si sister-in-law, asama sa hirap at ginhawa. Isang mabuting katuwang sa buhay. Si sister-in-law ay sister-in-law. Saan ang galing ang little sister-in-law? Eh kasi mas bata siya sa atin ng 5 taon. Ay ang little sister-in-law. Si Song Yutang. Ang legal at maayos kong asawa. Kung kapatid ang turing mo sa akin, siya ang sister-in-law mo. Walang little sister-in-law. Hindi ako isang spoiled rich kid at hindi rin siya. Kabit na binabayaran ko. Tol. Seryoso ka talaga. Napakabuti niya. Eh bantayan mong mabuti. Si sister-in-law. Maganda at matalino. Tiyak maraming nag-abang diyan. Alam kong maganda ang asawa ko. TSK, love struck. Tumahimik ka nga. Magsisimula na ang auction. Mga minamahal naming bisita, opisyal na pong magsisimula ang auction na ito ngayon. Itong diamond brooch na ito ay mula sa Jingsao Museum. Starting bid, 2 milyon. Maganda ito. 2,100,000. Mayroon pa bang gustong tumaas? ₱2,100,000, unang tawag. Dad, narinig ko lahat kay Lolo. Pinapunta ninyo ako noon doon. Para pakasalan si Muyan bilang pampaswerte, ang pamilya Jiang ay nagbigay. 30 milyong dowry at binigyan pa ang pamilya natin ng malaking proyekto. Kung yung kinikita mo, hindi mo man lang gagastusin para sa akin. Eh yung partnership natin. 2,100,000, pangalawang tawag. Anak, tatawagan ko na si lolo mo. Ha? Binigyan ko siya ng kidney noon. Tiyak na makikinig yon sa akin. Hi! Ikaw talaga, napaka-impatient mong bata. Yung mga gusto mo, kailan ba hindi ibinigay ni daddy sa'yo? Ha? Si Daddy pa rin talaga ang pinakamahal ko. Sige na po. 2,100,000, pangatlong tawag. 3 milyon. Si Daddy pa rin talaga ang pinakamahal ko. Sige na po. Ay bid mo yan. Hindi naman gusto ni ate yan. Bakit mo ibibid? May pinaplano si ate mo laban sa pamilya Song. Tutulungan ko ang tatay niya na itaas ang presyo. Sige. 3 milyon. Baliw ka ba? 2 milyon, max na yon. Kapag tinawag mo pa ulit, overpriced na. Ibaba mo yan. Hindi mo ba kilala ang tatay mo? Tiyak na pagagalitan ka noon. At isa pa, wala naman akong ganoon karaming pera para ipambayad sa'yo. 350,000. Dead. Siguradong tataas pa ang kabila. Hintayin nating umabot ng 4 na milyon. Tapos sasabihin ko kay Song Yutang na hindi sulit. Tingnan na lang natin ang susunod na item. 350,000, unang tawag. 350,000, pangalawang tawag. Mayroon pa bang kataas?
350,000, pangatlong tawag. Binigyan ko na siya ng puwang na 50,000 pero hindi niya inagaw. Tinutulungan niya ba ako? Sino ba yung nasa kabila? Ma'am, isang text-tekon ang nasa loob. Hengsing ang pangalan. Galing sa ibang bansa ang yaman niya. Malakas ang pundasyon. Ang nasa EIE room, ang apelido ay Gu. Hoy Chulan, napansin mo ba? Pamilyar na pamilyar ang boses galing sa kabilang kwarto. Nga, ang tagal na nating hindi naririnig ang boses na yan. Pero sobrang pamilyar pa rin. Apelyido Gyu. Hay, Okay na, bumaba ka na muna. Ang kulit ka talaga ng sumyutang na yan. Kung hindi dahil sa hindi nyo ako mahal ng sapat, paano siya magwawagi? Alam kong ako ang pinakamamahal mo. Napaladad, nakita ko sa listahan ng auction, may isang relo. Bagay na bagay kay kuya, bakit hindi natin i-bid para sa kanya? Yutang, alam mo naman. apos din ako sa pera ngayon. Ama, kahit sadyang kabayas niya, ilan ng barang yun. Siya pa rin ang nag-iisang lalaking tagapagmana ng pamilyang Song. At ang nag-iisang tagapagmana ng angkan natin, ang kanyang dignidad. Ay dignidad ng buong pamilyang Song, lalo na sa publiko. Kilala siyang batang si Hee Song. Nalugi na ang pamilyang Song. Tawagan mo ang lolo mo, sabihin mong kanselahin na ang kooperasyon. Tawagan mo ang lolo mo, pakansela na ang dial. Sage. Kunan mo. Mga minamahal, ito na ang mahalagang susunod. Tingnan ninyo. Panimulang tawad. Dad, bigyan mo ako ng pera. Magkano ba? 20,000. Ipapadala ko agad sa accounting para bigyan ka ng 2 milyon. Hoy! 200 milyon. Natanggap na ang 20 milyon. Anak, unang business mo sa subasta. Bumili ka lang ng kahit anong magustuhan mo. Pero kayong mag-asawa. Pati si Yutang, wala naman kayong alam sa mga ganyang bagay. Mag-enjoy lang kayo. Salamat, Dad. Yutang, nagpadala ako ng 20 milyon sa card mo. Yung dala mong card. Ibid mo kung ano ang gusto mo. Balay. Ang laki naman ng perang yan. Pampalipas oras lang yan para sa kanya. Aba, napakabuti niyang manugang, dapat lang naalagaan ng husto. At saka, matalino si Yutang at marunong magplano. Kung siya ang hahawak ng pera ng pamilya, panatag ang loob ko. Kung ganoon, lahat ng pera natin ay ipapahawak natin kay Yutang. Nga, bakit hindi ko naisip yon? Mas magaling si Yutang sa amin pagdating sa pera. Mapa, hindi ko sasayangin ang tiwala ninyo. Pamamahalaan ko ng maayos ang mga ari-arian ng pamilya Jayang. Balay, unang beses kasi ni Yutang sa subasta. Naglabas kami ng 20 milyon. Ikaw naman bilang ama niya. Magkano naman ang ilalabas mo? Ako. Saglit lang, magkro muna ako, Bikana. Maganda. Bagay sa kanya. 100 milyon, 100 milyon, unang tawag. 160 milyon. 160 milyon, unang tawag. 180 milyon. 200 milyon. 200 milyon, unang tawag. 220 milyon.
220 milyon, unang tawag. 280 milyon. 280 milyon, unang tawag. Mayroon pa bang magtataas? 280 milyon, ikatlong tawag. Sold. Sino ba talaga ang nasa EA box na yon? Napakayaman naman. Parang mas malakas pa kaysa sa pamilya Jiang. Itong si Amy Gu, mahal na mahal talaga ang asawa niya. Kayang gastusan ng ganoon kamahal na kwintas. Samantalang ang asawa ko, nakahiga pa rin paralisado, hindi magising. Sino kayang babaeng iyon na napakasuwerte? Na kayang paggastusan ng lalaki ng ganoon kalaki? Huwag kang magsalita ng ganyan. Kung sino man ang nakuha ng kwintas na yon, hindi natin kayang galitin. Ang babaeng itong si Song Yutang. Akala mo kung sino na dahil nakapasok sa pamilya Jiang. Wala rin naman siyang makukuha, kundi baon lang. Ang mga tunay na kayamanan, nasa mga bigating tao lang. Mga minamahal naming bisita, ipapakita na namin. Ang pinakaabangang hiyas ng auction na ito. Tingnan ninyo. Ano ba iyan? Iyan na ang pinakamahalaga. Mukhang lumang sulat kamay. Pero hindi naman dapat iyan ang pinakamahalaga. Mga minamahal na bisita. Isa itong liham mula sa dinastyang Jing. Ang may-ari ng liham na ito ay ang pinuno ng Imperial Kitchen ng dinastyang Jing. Si He Shuangxi. Sayok si Z. Yutang, kilala mo ba yan? Ito po ay crab puff pastry. Bagong gawa ko. Tikman ninyo. Anong nangyari sa mukha mo? Wala lang, yung mga punong tagapagluto sa Imperial Kitchen. Napagalitan ng mga ginang mula sa ibang palasyo. Sa akin ibinunton. Ayaw lang ako, kaya gumamit ng maitas. Sayok si Z, okay lang kahit hindi ako kumain. Naku binibini, mahilig naman talaga akong magluto. Saka, utang ko sa iyo ang buhay ko. Kung hindi dahil sa iyo, hindi ko na mahahawakan kahit sandok ngayon. Binibini, huwag kayong mag-alala. Hanggat nandito ako, gagawa ako ng paan. Para ipagluto ka na masasarap. Kailangan nating mabuhay na maayos. Kailangan nating umangat sa buhay. Pagdating ng panahon, ipapatayo kita sa kabisera ng pinakamalaking restaurant at palalawakin pa ito sa buong bansa. Hindi ko pa nabasa o napag-aralan yan. Ah, ganun ba? Narinig ko na ang taong yan. Siya ang ninuno ng He Family Cuisine. Ang Diyos ng pagluluto noong Jing Dynasty. Totoo pala talaga ang taong yan. Akala ko, nagkapabango lang ng pangalan ang pamilya He. Sa paglipas ng panahon, nawala na ang cookbook na ito at ngayon lang muling lumitaw. Kaya ang cookbook na ito yaman ng libong taong kultura, kundi isang buhay na fossil ng kulturang pagkain. Ito rin ang natatanging pamana sa atin ng Diyos ng pagluluto na si He Shuangxi. Matapos suriin ng aming mga eksperto, ang panimulang presyo ng item na ito ay 100 milyong RMB, bawat pagtaas ay hindi bababa sa 10 milyon. Simulan na natin ang bidding. 200 milyon. 200 milyon, unang tawag. Ang yayaman na talaga ng mga tao ngayon. Mula sa pamilya He yun. Sinong pamilya He? Malinaw sa kasaysayan ang He Family Cuisine. Pagkatapos lumabas ng palasyo ni He Shuangxi sa kanyang pagtanda, nagbukas siya ng restaurant, si Emperor mismo sumulat ng karatula. At ibinigay sa kanya ang mga salitang mapayapang dagat at malinaw na ilog. Kalaunay kumuha ng 3 disipulo gamit apelyido niya. Ang He Family Cuisine ay angkan ng isa sa mga disipulong yon. Kaya pala, lumabas na ang pamana ng kanilang mga ninuno. Kaya hindi katakatakang ginagastusan nila ng husto. Ay, di ba nabanggit mo dati na ang tatay mo ay tagapagmana rin ng kung anong Imperial Chef ng pamilya He? 300 milyon. Sino ba yan? Sira ulo ba siya? Sarili nila ang kinukunan. Pamana ng kanilang angkan. Bakit siya nakikisali? Parang asawa ko yan. 300 milyon ang kaya dito. 300 milyon, unang tawag. Anak, wala tayong ganyang kalaking pera. Ngayon, araw-araw kang nagluluto. Para saan ba? Siyempre para kumain tayo. Buong pamilya natin. Kailangang may pagkain lagi. Di ba? Siyempre, hilig ko rin to. 13 anyos pa lang ako, nag-aral ng magluto. Buong buhay kong nagluto. Kapag isang araw akong hindi nakapagluto, hindi mapakali ang katawan ko. Saan po kayo natutong magluto? Nagkataon lang. Dito mismo sa Heshi Imperial Kitchen. May isang sangay ng restaurant sa amin. Talaga pong tagapagmana kayo ng angka ng Heshi. Hindi ko alam kung totoo. Pero noong nag-aral pa ako, puro yabang lang ang naririnig ko sa mga amo ko. Sa tingin ko, totoo ang sinasabi nila. Ang pinaka-espesyal sa pagluluto ni Xiaoxi. Kaya niyang lutuin ang kahit anong putahe. At ang bawat luto ni Itay. Paborito ko lahat. Kaya kung sasabihin natin, tagapagmana nga si Itay ng angka ng Heshi, tugma lahat.
Kung sa tingin mo ay totoo, baka totoo na nga. Kung gayon, mula ngayon, lulutuin mo ba ang kahit anong gusto kong kainin? Siyempre naman. Pagdating mo sa pamilya namin, anak na kita. Hindi man kita mabigyan ng ginto alahas, pero sa pagkain, hindi ka mabibigo. Sabihin mo lang sa akin kung anong gusto mong kainin. Ipagluluto kita agad. Tama, yung Australian lobster at premium beef, hindi ko kayang magtanim yan. Pero sa likod bahay natin, mag-aalaga ako ng matatabang manok at pato para sa'yo. Kaya ko yan. At magtatanim din ako ng ilang ektaryang organikong gulay. Papaglulutuin natin si Itay ng kahit ano. Ordinaryong tao lang naman tayo. Ang mahalaga lang naman ay 3 beses na pagkain sa isang araw, di ba? 310 milyon. 310 milyon, unang tawag. May magtataas pa ba? 400 milyon. 400 milyon ang taya rito. Si sino yan? Ang pamilya Jiang. At yan ang bagong asawa ng panganay na apo ng pamilya Jiang. Ibang klase talaga ang mayaman. 70 milyon agad ang dinagdag. Suba sa bato o nagsusunog lang ng pera. 400 milyon, unang tawag. Anak ng... Nababaliw na ang asawa mo. Mukhang itong manuskritong ito. Napakahalaga sa kanya. Kahit gaano pa kahalaga, 400 milyon yon, par. Maaari kang bumili ng gusali. Ang pamana ng kultura ay walang halaga. Hindi ko kaya ang pera na ito. I am. 500 milyong. 500 milyon sa isang oras. 0.6 bilyon. 0.6 bilyon isang beses. ₱0.7 bilyon isang beses. Iliwan ang kalangitan na lanterno. Iliwan ang kalangitan na lanterno. Ang liwanag ng kalangitan, ang babae na ito ay baliw. Ngayon siyang pa rin. Ano ang tungkol sa tao na ito? Siya ay ang pinakamatandang apo at anak na babae ng pamilya Jiang na lumipas lamang sa pinto. Song Yutang. Ano ang tinatawag ng anak na babae inlawing mga lantern ng kalangitan? Iyon ay, kahit gaano karaming pera ang iba pang partido na magbayad. Ah, maliit na madam, hindi mo maipaliwanag ito sa master. Bukod, kung ang iba pang partido ay labanan sa amin sa dulo. Nakatiyak. Dahil malakas akong magbayad ng pera, alam ko. Ang iba pang bahagi ay dapat nasuliin ang aking background ngayon. Tio Wang, mangyaring gumana at kumalat ang aking pagkakakilanlan at background. Babae, ang liwanag na ito ay medyo malaki? Tatay, huwag mag-alala, tayo ay mayaman sa lalong madaling panahon. Ikaw ay mayaman sa lalong madaling panahon. Mga hindi matapang na pamamana ng kultura. Ay Zhao Chuan tutulong sa akin ang pagsusuri. Gaano karaming liquidad mayroon ako? Hindi, baliw ka, kapatid na lalaki. Gumugol ka talaga ng oras sa kanya tulad nito. Hindi maaaring maglaro. Ang aking asawa ay sinusukat. Hindi niya ito ginagawa para sa wala. Gawin itong uri ng bagayan. Malamang alam na niya ang gagawin niya. Hoy, tapos mag-ipon ka pa rin ng pera? Kung hindi ko kaya panigyan ng asawa ko, para saan pa ako? Anong silbi ko bilang lalaki? Grabe ka. Sobrang hopeless romantic mo na talaga. Hindi naman kusinero si Yutang. Anong gagawin niya sa recite? Malamang para yan kay Dad. Dad mo? Hindi ba't katanong mo lang kanina? Sinabi ko na ba sa'yo na si Dad ay tagapagmana ng G-Family Imperial Kitchen? Bago siya natagpuan at naiuwi, nagtayo na siya ng G-Family Restaurant. Okay naman ang kita. Mahusay siyang magluto pero nakakapagod ang maaga gumising at gabi matulog. Pagkatapos ng kidney transplant, hindi na kasing lakas ng dati ang katawan niya. Kung may plano si Yutang, ako bilang anak, paano naman ako magpapabaya na lang? Mukhang mabuti nga talagang babae, si sister-in-law. Isang babaeng may mabuting kalooban at kagandahang asal. Sige na, tama na. 1 bilyon, unang tawag. May tataas pa ba? Chairman, sa pribadong botsyon ng pamilya Jiang. Walang kinalaman sa food industry ang Jiang Group. Anong gagawin nila sa recite? Balita ko, kusinero raw ang panganay na anak ng pinakamayamang angkan. Anong brand? Magkano ang market value? Bata pa siyang Master Jiang, nagtayo ng kubo sa construction site. 10 piso kada tao ang presyo. Nang makaipon, nagtayo siya ng mahigit 100 metro square na Jiang Restaurant sa lumang distrito. 30 piso kada tao. Sa Yuncheng, hindi na kailangang awayin ang pamilya Jiang. Dahil kusinero rin naman ang kalaban. Pagbigyan muna natin sila. Pag-usapan na lang natin pagkatapos ng auction. 1 bilyon, pangalawang tawag. May tataas pa ba? 1 bilyon, pangatlong tawag. Sold. Anak.
Pagbalik natin, kapag nagali si Lolo, sabihin mong pinilit kita, tagapagmana rin ako. Ako ang may gustong makuha ang manual na yon. Ako ang tunay niyang anak, nagdonate pa nga ako ng kidney sa kanya. Ang pinakamagagawa lang niya ay pagalitan ako. Tama, tama. Kahit malaki ang halaga. Buhay pa naman si Lolo ngayon at maayos ang kalagayan. Malaking bagay yan dahil sa papa mo. Kahit magalit siya, hindi naman siya gagawa na masama sa papa mo. Ma, Pa, huwag kayong mag-alala. Alam ko ang ginagawa ko. Sinong nagbigay sa'yo ng karapatan? Pa sa basurang manual? Sinasabi ko sa'yo, walang ilalabas na piso ang pamilya Jiang. Di maghanap ka ng sarili mong paan. Lolo, ang subastang ito, sa paningin nila. Ako ang asawa ng panganay na apo. Hindi ako ang sumyutang. Kundi ang asawa ng panganay na apo ng pinakamayamang angkan. Kung ayaw ninyong panagutan ang gastos na ito, walang problema. Sanay na akong mapahiya. Ang hindi ko lang alam, kung kaya ninyong mapahiya. Itay, sa buong buhay ko, wala akong ibang hilig, kundi ang magluto. Wala na rin ang kidney ko. Gusto ko lang bumili ng recipe book. Pa mapag-aralan. Kung talagang ayaw ninyong bilhin ito para sa akin, di ibalik ninyo na lang ang kidney ko. Babalik ako sa pagtatrabaho. Magpapatakbo ng restaurant para buhayin ang pamilya ko. Hindi naman talaga nila tayo pababayaan, di ba? Hindi. Ang bahay Wang, sinabi ko sa iyo na panoorin sila. Ano ang ginawa mo? Okay, hindi kailangan ipaliwanag. Sabihin sa kanila ang huling bayad ay sakop ng pamilya Jiang. Sinabi ni MRS Little na ang balanse ay bayad sa pamamagitan ng pamilya Jiang. In-laws Song Yutang. 3 buwan na ang nakalipas. Ako pa rin ang pag-fileting ng isda sa Mart. Hindi ako kailanman nagsuot ng isang disenteng piraso ng damis na ngayon ako talaga sa pamilya Jiang. Kumanting ang hangin at tumawag ang ulan at alam ko ito ay maglalabas tulad nito. Hindi ako tinatrato sa kanya sa paraan pabalik noon. Ito ay medyo mas mahusay ngayon, ngunit ngayon Song Yutang. Ang pagiging proactive aren ay hindi mo lang sinusubukan na gumawa ng kapayapaan. Kung maaari mong gamitin ang pagkakataong ito upang ayusin ang relasyon. Hindi mabuti na mag-alala tungkol dito. Yutang, nakumpleto ang mga formalidad. Ito ang iyong diamond brooch. Halika, lagay ito ni Ina para sa iyo. Iyon sa. Ito. Salamat. Mukhang mabuti sa akin. Anak na babae. Tatay, salamat para sa brooch ngayon. Wala ito sa lahas sa habang gusto mo ito. Dad, hindi mo ba sinabi na darating ka sa auction upang bumili sa akin? Sa huli, hindi mo bumili sa akin ang anumang larawan sa halip. Ano ang sumigaw mo? Yutang na hindi ka. May-ari ka ba ang iyong kapatid na babae? Ano ang nangyari sa larawan? Anong uri ng kabita siya? Siya ay isang maliit na kaguluhan lamang, hindi isang tunay na kapatid na babae sa buhay. Ako ay kick sa curb, matagal na ang nakaraan. Bakit dapat siya gamitin ang aking pera? Song Gruwei. Bantayan ang iyong tono. Anong problema ninyong mag-ama ngayon at panay kampi kayo sa kanya? Ano bang pampakalma ang ipinainom niya sa inyo? Sino ba siya para mag-inarte? Kung hindi ko lang siya iniwasan, itong si Jiang Muyan na parang bangkay na buhay. Matagal nang nabulok sa slum area ang babaeng yan. Nababaliw ka na ba? Ang kasal ni na Yutang at Jiang Xiao ay si Lola ang nagtakda. Anong pakialam mo? Pa, sinaktan niya ako. Buti nga sa'yo. Maghintay lang kayo. Yutang. Bata pa ang kapatid mo at hindi pa nakakaunawa. Alam mong sa bahay, tinitiis na naming mag-ina na saktan mo siya, pagalitan at apihin. Pero sa harap ng napakaraming tao, hindi mo ba kayang bigyan man lang ng respeto ang papa mo? Alam kong mababa ang estado ko para sa ganitong okasyon. May ambag din ako. Kahit na anong mangyari, hindi mo dapat gawin. Sa harap ng napakaraming tao. Sanay na ako sa drama. Napanay paratang ang isinasampal, tapos magkukunwaring api. Angay mo. Gusto mo kaming gawing uto-uto. Nakakahiya ka. Halata namang kabit na umakyat sa pwesto. Ang tunay na asawa, hindi ganyan umasta. Hindi ninyo alam, hindi lang siya kabit na umakyat.
Noon pa man ay naguhugas na ng paa sa spa ang babaeng yan. Nako, nakakahiya talaga. Mingxie, ipagtanggol mo naman ang nanay mo. Sino ba ito? Hindi ba si Song Mingxie ito? Kaibigan ng anak ko. Kaya naman pala ang anak ko, panay bar at karera ngayon, nadadala pala. Ang tulad mong tao. Kaya naman pala. Tuwing walang pasok ang pangalawa kong anak, sa inyo tumatakbo. Pag uwi ko, sasabihan ko talaga siya. Lumayo sa anak sa labas, na pinalaki ng alilang tagahugas ng paa. Mings. Tita Son, ako ay tunay na anak ng una at legal na asawa ng papa ko. Parang hindi naman tayo gaanong magkakilala. Kaya ang kasal ninyo ni Papa, hindi ako makikisali. Emi, pakinggan ninyo. Hindi siya kinikilala ng tunay na anak ng legal na asawa. Mga ginang, pasensya na sa naistorbo ko kanina. Kailangan kong ipaliwanag. Kami ng kuya ko ay tunay na mga anak ng papa ko sa una niyang asawa. Magalang lang talaga ang kuya ko at nirerespeto niya si Aling Sun. Kaya akala ng iba na malapit sila sa isa't isa. Kilala namin si Miss Song. Noong huling party, nakita namin silang mag-ina na napakalapit. Akala namin tunay na anak niya. Yun pala, kabit lang na umakyat sa trono. Gabby, di kilala ang tunay na ina. Kabit pa tatawaging ina. Tinanggap niya ang magnanakaw bilang ina. Kahiya. Sage, mauuna na ako. O, Sage Yutang. Sige, mauuna na si Papa. Sa susunod na uwi mo, ako mismo ang sasalubong sa'yo. Butler Wang. Senyorita, At pati na rin na ang tinaguri ang panganay na anak ng mga Song. Ay galing pala sa isang alilang tagahugas ng paa. Itong dalawang balitang ito ay siguraduhin kumalat sa kanyang mga kakilala. Lalo na sa tenga ng kanyang mga kaaway. opo, At sabihin mo rin kay Song Minse. Nabuntis si San Meifang. Sage po. Sandali lang po kayo. Ay, teka. Mukhang may problema ang asawa mo. Kumusta, iha? Lolo, sino po kayo? Ako po si Hebingsheng, ang ika-13 henerasyong tagapagmana ng He Imperial Cuisine. Huwag kang kabahan. Sadya akong pumunta para hanapin si Chef Jiang. Ako nga po. Matagal ko nang naririnig ang kwento ni Chef Jiang sa kanyang maliit na kainan. Ngayon ko lang napatunayan, bituin ka sa pagluluto. Nais mo bang maging estudyante ko? At maging ika-14 na tagapagmana ng He Imperial Cuisine? Ang galing ng plano ninyo, matanda. Ano ang ibig mong sabihin, senyora? Kung magiging alagad ninyo ang daddy ko, makakakuha kayo ng 1 bilyon. Hindi pa kasama ang mga manuskrito. At bilang guro ng panganay na anak ng pinakamayamang angkan, napakarami pang mga benepisyo. Simpleng imbita, walang gastos, may pangalan at yaman. Napakatalino ng plano ninyo, Naku, senyora, sobra naman ang sinasabi mo. Si Chef Jiang, hindi pa tagapagmana ng He family, walang saysay ang manuskrito. Pero kung magiging alagad ko siya, magiging pamilya na siya. Sa tingin mo ba magdadamot pa ako ng kaalaman? Sino ang nagsabing hindi siya tagapagmana? Anong ibig mong sabihin? Ang daddy ko na si Jiang Gokyang ay hindi lamang tunay na tagapagmana ng He Family Imperial Cuisine, kundi ikalawang henerasyong direktang alagad pa. Ikalawang henerasyong direktang alagad? Tama. Direktang alagad ni He Shuangzi. Ang galing mong magbiro, senyora. Ang aming ninunong si He Shuangzi ay pumanaw na mahigit 1,000 taon na ang nakalilipas. Paano siya magiging direktang alagad? Kung sinabi kong, At bakit? kasi lahat ng niluluto niya ay paborito ko. Senyora, nagpapasaway ka na. Chairman He, hindi ba sinabi sa inyo ng inyong tagapagtatag kung bakit siya nagluluto? Siyempre, para hasain ang husay sa pagluluto ng mga pambihirang putahe, para maipagpatuloy ang sining ng pagluluto mula sa palasyo. Para masiyahan ako sa bawat kain. Senora, kung ayaw ninyo, sabihin ninyo lang. Pero ang chairman namin, 80 anyos na. Bakit ninyo siya pinaglalaruan? Hindi ko siya pinaglalaruan. Hanggat tugma sa panlasa ko.
At napapasaya ako sa pagkain. Iyon ang tunay na He-family Imperial Cuisine. Senora, naiintindihan ko kung ayaw ninyo siyang tanggapin bilang alagad. Pero huwag ninyong gawing biro ang aming founding master. Kung hindi kayo naniniwala, magtanong kayo mismo kay Shuangxi sa kabilang buhay. Song Yutang, huwag kang sumobra. Inaamin ko. May impluensya ang pamilya ninyo sa Yuncheng. Pero ang pamilya He, hindi rin naman mahuhuli. Bigla na lang kayong kukuha ng pamana ng founding master namin at hindi pa ibinabalik. At ngayon, manghihiya pa kayo ng ganito. Akala mo ba, madali akong gawing uto-uto? He Bingsheng? Anong kinuha? Ang bagay na yan ay binili gamit ang tunay na pera. Sa lohika mo, basta nag-bid sa auction, lahat ng ito ay sayo na. Sino ka ba? Hindi mo kailangang malaman kung sino ako. Basta alam mong Gu ang apelyido ko. Ang nakaupo sa EIE room ay pamilya Gu. Siya nga. Ito ay relasyon namin ni Chef Jiang. Wala kang pakialam dito, pamilya Gu. Ngayon, makikialam ako. Anong gagawin mo? Ikaw, Maraming tao rito. Ang notebook na yan ay binili ng pamilya Jiang. Kahit sunugin pa nila ito, wala kang pakialam. sige, kung ganoon ang punto mo. Pero ngayon, bibilhin ko ito. May masama ba roon? 1 trilyon. Nagbibiro ka naman, Ginoong Gu. Ginoong He, chef din ang tatay ko. Kaya kung bibilhin ko ang sulat kamay na ito, may natatangi akong dahilan. At ang pamana ng kultura. At hindi matutumbasan ang damdamin. Pasensya na po. Hindi ka pa ba umaalis? Salamat, Ginoong Gu. Mahal. Hindi ba pang pamilyar ang itsura niya? Nga, parang nakita ko na siya kung saan. At saka, pamilyar din ang boses niya. Binibining Song, may kailangan pa akong asikasuhin. Mauuna na ako. Hindi tama ito. Lalo siyang pamilyar habang tinitignan ko. Gukiang, sundan mo siya. Kumusta? Nagkamali ba ako ng tingin? Hayaan na nga. Imposible namang biglang makalakad ng maayos si Muyan. Sandali lang, papunta na ako. Lola, tito, tita, mga kapatid, magandang gabi po. Lumuhod ka. Ano bang kasalanan ko? Bakit kailangan akong lumuhod? Itay, bata pa ang anak ko at walang muwang. Ako ang may gawa nito. Itay, alam ko ang ginagawa ko. Yutang, yung nangyari sa auction. Nabalitaan na naming lahat. Nagmamalaki ka at walang pakundangan sa labas. Sinasabi tuloy ng mga tao na ang pamilyang Jiang. Ay hindi na natututo. Isa ka lang mananayaw na kabit. Sino kang kami? Sumyutang, nababaliw ka na ba? Sinong naglakas loob sa'yo? Kung matigas ang ulo mo, gusto mo bang malugmok sa utang ang pamilyang Jiang? Ngayon hindi ka lang walang pagsisisi. Nangahas ka pang saktan ang nanay ko. Mag-aalay ako ng parol kung gusto ko. Ano nang pakialam mo, isa kang anak sa labas? At isa pa, sa sarili kong tahanan, bakit hindi ko pwedeng saktan ang isang tagalabas? Pero hindi mo pa rin dapat ginawa yung pag-alay ng parol sa aksyon. Ako ay isang batang asawa, isang mabait at marespeto. Tradisyonal na babae, kung hindi dahil sa kapabayaan ng puno ng pamilya. Kapabayaan ng isang ama, bakit kailangan kong magpakita sa publiko? Sa auction, Inutusan ba kitang pumunta? Ang kapal mo pang baliktarin ako. Lolo, isang tanong lang po. Mula pagkabata hanggang ngayon, magkano na po ang nagastos ninyo sa anak sa labas? At sa tatay ko, magkano naman po ang nagastos ninyo? Ito. Huwag mong ililihis ang usapan. Kung hindi ninyo kaya, ako na ang magtutuos para sa inyo. Simula pagkabata, nag-aral ang kuya sa labas sa International Kindergarten. Natutunan ang lahat ng sining at kalaunan ay nag-aral pa sa ibang bansa. Lahat ng luho niya galing sa pamilya Jiang. Ano naman ngayon? Hindi ba ganyan naman talaga ang bawat pamilya? Sa pagpapalaki ng anak, E paano naman ang tatay ko? Hindi ba siya naging bata? Pero simula pagkabata, iniwan na lang siya sa harap ng bahay ampunan. Grade 2 lang, 10 taon pa lang. Nangangalakal, halos walang makain. Buti na lang nakahanap ng amo sa isang karinderya para matutong magluto. Nagsilbi ng higit 10 taon ng walang pahinga. Saka lang siya nabigyan ng pagkakataong magluto sa kusina. Kuya, milyon ang kasal, presidente agad. Eh ang tatay ko, nang mapakasal sila ni mama, wala man lang siyang disenteng bagong damit. Ni isa, wala.
Bago sila bumalik, ang isang araw na gastos ng kuya sa labas ay katumbas na ng isang taong kita ng mga magulang ko. Tama na, huwag mo nang ipagpatuloy. Ibig sabihin, galit pala sa akin si Go Kiang. Kasalanan ko lahat, mahal na mahal kita noon pero napilitan ako. Hindi kita kayang makasama. Kaya tiniis ko ang sakit at hinayaan ang sarili kong anak na pumalit sa akin, na makasama ka. Sige na, tama na. Alam ko na, nagsisisi ka na. Alis na ako ngayon, pwede ba? Ikaw, kung gusto mong umalis, hindi kita pipigilan. Ma. Okay ka lang ba, Ma? Huwag kayong mag-alala, tito at tita. Kukuha lang ng karayom, 2 tusok lang, ayos na. Ako na. May karayom ako. Sanay na sanay ang kamay ko. Isang turok ko lang, magigising agad yan. Matanda. Nakita mo ba yung asta ni Aling kita? Parang yung mga babae sa massage parlor sa tapat natin. Yung mga babaeng yun. Maganda naman, kaso lang may edad na. Parang may kakaiba, no? Anong pinagsasabi mo? Huwag mong ilihis ang usapan. Ang usapan dito, yung tungkol sa SKY Lantern. Ipapasok na iyong mga gamit. Mahigit 50 taon nang kumakain ng karne ang tito mo. Panahon na para matikman naman ng tatay ko ang mga tira-tirang buto-buto. Pinaghirapan ng tatay ko ang lahat, natuto siyang magluto. Dahil nag-donate siya ng kidney para kay lolo. Hindi na niya kayang patakbuhin. Kaya binili ko itong banal na aklat ng pagluluto. Ibinigay ko sa kanya ang titulong tagapagmana ng mahalikang kusina. Para lang kung sakaling palayasin ninyo kami ng bahay na to. Kahit mapadpad man kami kung saan, kaya pa rin ang tatay kong bumangon. Kaya naming buhayin ang buong pamilya namin. Sa tingin mo ba, sobra na iyon? Hindi ako pumapayag. Magkano ba ang ginastos mo sa edukasyon? Ilang beses kang nagkamali sa kumpanya? Kaya mo na natin kung saan ka ngayon. Itong pera para sa SKY Lantern. Ituring mo na lang na pondo para sa edukasyon ng tatay ko. Aagawin mo pa ba iyon? Nabili na, di nabili na. Kukunin ang pera sa Family Education Fund. Ituring na lang natin na bayad sa edukasyon ni Go Kiang bilang kompensasyon. Kung sakaling gusto niyang gumawa ng ibang bagay. Pwede naman. Dad, hindi man lang nakatapos si Kuya. Inyo naman, mahigit 50 taon ka nang kumakain ng karne. Hindi mo ba kayang hayaang matikman naman ng kuya mo ang mga tirang? Buto-buto na hindi mo na kayang kainin? Tapos na ang pulong. Yun na iyon. Ano pa bang gusto mong gawin? Lolo, inaamin ko. Mali ako sa pagpapasindi ng lampara ng walang pahintulot. Pero hindi niyo pa naitanong kung bakit ko iyon ginawa. Sumyutang, tumatanda ka na ba, ulyanin ka na? Hindi ba't ikaw mismo ang nagsabing kailangan ng garantiya ni Tito? Dahil wala akong pera, kaya kailangan kunin sa pondo ng pamilya. Wala kang pera tapos nagpasindi ka ng lampara? May sayad ka ba? Magandang tanong yan. Kaya bakit nga ba ako walang pera? Sabihin mo ng diretso. Ang tanong na iyan. Dapat itanong sa tita ko. Ang asawa kong si Muyan ay naaksidente. Habang papunta sa isang negosasyon. Ayon sa batas, aksidente iyon sa trabaho. May medical fund dapat ang pamilya natin. Pero bakit nang si Muyan ay nasa D? Walang lumabas na pera sa account? Para lang may maibayad. Nakipag-usap na sa inyo ang biyanan ko. Ang sabi ninyo, nagka-aberya raw ang account kaya walang makuha. Pero babayaran din daw ang inabono, kailangan lang ng review. Mahigit kalahating taon na ang nakalipas. Kamusta na ang review? Yutang, alam naming sa probinsya ka lumaki. Sanay ka sa hirap, pero huwag puro pera. Baka isipin ng iba na nagpakasal ka sa pamilya namin, para lang sa pera at luho. Nawala ng bato ang biyanan ko habang buhay na gamot. Wala na siyang kakayahang magtrabaho para sa pamilya. Ang biyanan kong babae naman, kailangan siyang alagaan ng buong oras. Kaya wala rin siyang paraan para kumita. Ang asawa kong si Muyan, ibinigay ang lahat para sa pamilya. Hanggang ngayon, nag-aagaw buhay pa rin. Kung sasabihin niyo, tita,
Ganon ang tingin nyo, wala na akong magagawa. Mga matatanda, may sakit, bata at babae, wala na kaming malapitan. Kaya nakikiusap ako, tita, maawa na kayo. Ituro nyo sa amin ang daan. Song Yutang. Kasyago yan. Nagdonat lang naman siya ng isang kidney para kay Lolo. Hindi ba? Anong special doon? Huwag mong gawing parang obligado ang lahat. Na parang may utang na loob sa pamilya ninyo. Yutang, sabi nga sa kasabihan, huwag magbilang ng naitulong. Lalo na't ang kuya mo, nagdonat para sa sarili niyang ama. Huwag mong isumbat sa amin ito. Kawalang hiyaan at kawalan ng utang na loob ang tawag diyan. Ikaw, Tiyuhin sa labas, kahit na anak sa labas ka lang. Ang ginastos sa pagpapalaki sa iyo ng pamilya Jayang. Pinakain mo lang ba sa aso? Kahit bulok na kawayan. Walang magandang usbong, asong ulol, bumabalik sa sariling suka. Ang utang na loob ay dapat kusang tinatanaw. Ang pamilya Jayang ay isang angkan ng kabutihan. Kahit estranghero, tinutulungan namin. Lalo na ang mga may utang na loob sa amin. Nagsasalita na ang asawa ng panganay, bakit nakaupo ka pa? Tayo ka riyan. Bakit kalahating taon na ang mga naunang medikal na gastusin? Ay hindi pa rin malinaw ang pagkakakwenta. Anong silbi mo bilang tagapamahala ng pundasyon? Kung hindi mo sinasadyang kinakaltasan, ibig sabihin wala kang kakayahan. Bilang puno ng pamilya, dapat patas ka. Maaari pa iyong masolusyonan. Pero kung pati pera hindi mo kayang pangasiwaan, anong karapatan mong mamahala sa bahay na ito? Sagutin mo ako. Yutang, tama na. Hindi pa ako tapos sa iyo. Ayusin muna ang loob bago harapin ang labas. Tingnan mo ang pamamahay na ito, ang gulo-gulo na. Ikaw bilang padre de pamilya, paano ka pumili ng tagapangasiwa? Wala nang moralidad, wala pang kakayahan. Walang prinsipyo at walang silbi. Simula ng pagbagsak ng pamilya. Masyado ka ng maingay. Maingay, kung hindi pa bulok ang ugat ng pamilyang ito, sana hindi umabot sa ganitong kaguluhan. Kung hindi ako magsasalita ngayon, magkukunwari pa kayo maayos ang lahat. Kapag tuluyan ng nabulok, huli na ang lahat. Sige, mula ngayon, ikaw na ang mamahala sa bahay na ito. Okay na? Ano? Bata pa lang siya. Ayusin mo nga ang pamamahala. Hayaan mo lang na isang batang walang alam. Ang pumuna sa iyo, Dad, ako kasi. Lolo, nandito pa ang tunay na manugang na panganay. Wala sa lugar na ako ang mamahala. Ano ba talaga ang gusto mong mangyari? Siyempre, ang biyanan ko ang dapat mamahala. Magulo ang bahay na ito ngayon. Dahil iyong asawa ng anak sa labas. Ang namamahala, kaya nagkakagulo. Hindi na dapat guluhin pa ang tamang pagkakasunod-sunod ng pamilya. Litsulan. Ni hindi nakatapos, paano mamamahala? Ano bang sinasabi mo? Ang maliit naming kainan. Araw-araw lampas 10,000 ang kita. Ako ang natutuos lahat. Araw-araw, mga paninda, gulay, karn, renta, kuryente, tubig, pati iyong. Gastos sa gamit, pagpasok at labas ng alak. Bawat sentimo ako ang nagkukwenta. Malinaw lahat. Maayos na pinamahalaan ni Chiulan ang lahat. mga bagay sa restaurant, gastusin sa bahay, bawat isa. Ay pinag-isipang mabuti. Ma, sa simula baka manibago kayo. Pero nandito ako para tumulong, huwag kayong mag-alala. Mula ngayon, si Chiulan na ang mamamahala sa bahay na ito. Hey Tia, ilang taon mo nang pinamamahalaan ito. Salamat sa sakripisyo mo. Magbakasyon ka muna ng mahaba. I-turnover mo sa hipag mo. Lolo, kung tama ang pagkakaalala ko. Ang namamahala sa loob ng bahay ng mga Jayang ay siya rin. Namumuno sa Jayang Charity Foundation. Hindi man lang marunong bumasa si Tsiulan. Sige na nga sa pamamahala ng bahay. Pero bilang chairman, di ba katawa-tawa? Ano bang dapat gawin? Siya ang asawa ng panganay. Ang magiging may bahay ng susunod na pinuno ng pamilya. Kung hahaya ang asawa ng anak sa labas ang mamahala. Mas nakakahiya iyon. Huwag kang magulo. Hindi talaga bagay kay Chiulan ang maging tagapangulo ng lupon ng pundasyon. Ayos lang, ako ang gagawa. Kaming magbiyanan, isa sa loob, isa sa labas. Yutang, bata ka pa, mababa pa ang estado mo. At hindi ka naman nakapag-aral, maganda ang hangarin mo. Pero ang pundasyon ay hindi laruan, baka hindi mo nga alam kung ano ito. Lola, kung alam ninyo, kayo na lang magpaliwanag sa akin. Sa 3 taong pinansyal na record ng pundasyon, may gastusin pang administratibo taon-taon na. Humigit kumulang 3 milyon. Pero ayon sa nakagawian sa industriya, dapat nasa 1.5 milyon lang o mas mababa pa para maging makatwiran. Kung ganoon, saan napunta ang sobrang 1.5 milyon? Ako, Sykes na. Tama na yan. Kahit na ang tiya mo ang tagapangulo ng lupon ng pundasyon. At si Aling Chen naman ang pangalawang tagapangulo. May ilan pa ring kilala at respetadong negosyante sa lupon. Bata ka pa at baguhan ka pa lang dito. Kung ikaw ang magiging tagapangulo, mahihirapan kang makuha ang tiwala nila. Kapag lehitimo ang posisyon mo, magiging maayos ang lahat.
Ang tatay ko ang tunay na panganay ng pamilya Jayang. Ay vice presidente ng korporasyon. Bakit hindi ako pwedeng maging tagapangulo? Anong sinasabi mo? Kuya Kon, Ruin naman. Sa edad mo. Panahon na para magpahinga ka na. Sa tingin ko, ang mga usapin sa pundasyon ay dapat nang ipaubaya. Sa mga kabataan, ang posisyon ng pangalawang tagapangulo, simula ngayon ay si Yutang na ang hahawa. Mag-usap kayo para sa turnover. naku, Kung masama ang pakiramdam mo, pumunta ka na sa sanatorium. At magpahinga doon. Kuya Kon. Sa piling mo, wala akong pakialam. Sa mga material na bagay, ngayong mahina ang katawan mo. Ang gusto ko lang ay alagaan ka ng buong puso. Hindi lang ako mapalagay kaya hindi ko mabitawan. Mas mabuting ayusin mo muna ang mga bagay sa lupon. May nag-aalaga na sa akin. Umalis na kayong lahat. Nagsisimula na ang paglilipat ng kapangyarihan. Gusto ko talagang makita kung kaya ba ni Sung Yutang mag-isa. Natalunin itong pamilyang puno ng ganid at taksil. Yutang, ikaw na ang bahala sa bahay na ito. Kung may kailangan kang gawin ko, tutulong ako sa'yo. Ma, huwag ninyong maliitin ang sarili ninyo. Napansin ko na. Bukod sa lingguhang pagtingin ng mga account, wala na halos ibang kailangang gawin. At dahil matagal na si Uncle Wong sa pamilya natin, kung may hindi kayo maintindihan, pwede ninyong tanungin sa kanya. Huwag mo nang guluhin ang anak mo. Kinuha na niya ang trabaho sa pundasyon. Tumulong sa mga mahihirap na bata. Malaking bagay iyon. Nga, mahuwag ninyong kalimutan ang sinabi ko sa inyo sa mall. Hindi ko alam kung kailan magigising si Muyan. Inako ko na ngayon, anong magagawa mo? Malay mo. Malapit na. Sige, susubukan ko. Sunod-sunod na plano, hakbang-hakbang, inudyukan ng away sa loob ng pamilya Song. Maliit na bagay lang ang pagsindi ng parol bilang pain. Para ilabas ang sariling problema ng pamilya. Ang pag-iyak sa kahirapan ay patalim. Para ituro ang pang-aapi ni Mukaitsya. Ang walang tigil na pagpupumilit ay lambat para makuha ang pamamahala sa bahay. At hindi pa ito ang katapusan. Ang tunay niyang target ay ang pundasyong pangkawang gawa. Buong buhay ng iba na naglalaban-laban. Hindi nila naisip ang bagay na yon. Nagawa niya lahat sa isang gabi lang. Ang asawa ko, napakagaling talaga. Napakatalino. Hoy, Ginoong Jiang, nahanap na po namin ang asawa't anak ng truck driver. mabuti. Siguraduhin niyong ligtas sila. Walang dapat magkamali. Opo, Isa pa pala, may bagong hakbang si Jiang Qingyu. mukhang gusto nilang makipag-ugnayan sa Hengqin. Sila'y bagsak na, asa na lang kay Hengxing. Inaasahan na nga namin yon. Paglaruan muna natin sila. Ilabas na ninyo ang balita tungkol sa pakikipagtulungan ng Hengxing. Opo, Pagod na pagod ako buong araw. Antok na ako. Maligo ka na agad at matulog. Bakit ba ganito kaganda? Ang galing-galing mo. Mukha kang mahinhing babae. Pero paano ka naging ganoon kagaling? Sobrang gusto kita. Mahal, hanggang kailan ka ba magpapanggap na paralisado? Tiyak na nagpapanggap ka lang. Faking fake. Ginoong Jayang, hindi ba't kanina lang napakainit ng halik mo? Bakit ngayon parang inaantok ka na naman? O baka naman gusto mo nang magkaanak tayo? Ay. Sige, gawin na natin ngayon. Mag-anak na tayo.